Ang bilyonaryo ay nasa bingit ng pagkawala ng isang kontratang nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Ang buong team niya ng mga dalubhasang propesyonal ay walang magawa sa harap ng isang mahalagang tawag mula sa Germany. Nangamba siyang ito na ang katapusan ng lahat at masisira ang kanyang pinaghirapang kumpanya. Hanggang sa ang 12 taong gulang na anak ng kanyang tagapaglinis, isang batang hindi dapat nandoon, ay tahimik na lumapit. Kinuha niya ang telepono at bumigkas ng mga salitang Aleman na nagpabago sa takbo ng usapan. Ang kanyang nakita at narinig ay lubos na ikinagulat ng bilyonaryo. Ang simpleng batang iyon ay hindi lang sumagot ng isang tawag. Sinagip niya ang lahat sa paraang hindi kailanman inakala ng sinuman at iniwan siyang hindi makapaniwala. Maaga pa noon, madilim pa. Ang tanging ilaw sa maliit naming kusina ay galing sa lumang bombilya. Naroon ako, si Elena iniaayos ang aking mga gamit. May extra shift kasi ako ngayong araw at hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Iba ang pakiramdam kapag araw. Kung gabi kasi, halos hindi ka napapansin. Pero pag umaga, lahat ay nakalantad, ang mga tingin, ang mga utos, ang panganib. Ramdam na ramdam ko ang bigat ng araw na naghihintay. Nasa maliit na mesa ng kusina si Miguel, ang aking anak. Tahimik lang siya, nakasandal ang kanyang lumang backpack sa kanyang paanan. 12 taong gulang na siya, pero may kakaiba siyang katahimikan para sa kanyang edad. Hawak niya ang isang kinalawang na notebook, isa sa mga notebook na hindi talaga pumupukaw ng atensyon. Hindi rin niya siguro gustong pumukaw ng atensyon. Sanay na kaming dalawa sa ganoong klaseng buhay. Para lang ito sa araw na ito, anak. Sabi ko sa kanya. Hindi ako tumingin. Hindi ko kayang tumingin. Baka makita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Baka makita ko ang sarili kong pangamba. Ang totoo, nagkasakit kasi ang regular na cleaner sa executive floor. Kinailangan nila ng reinforcement at ako ang natawagan. Hindi ako pwedeng tumanggi. Hindi ako pwedeng maging choosy. Bawat piso, bawat oras na trabaho mahalaga. May importante bang meeting doon, inay? Tanong niya. Ang boses niya mahina. Tumangulang ako. Hindi na siya nagtanong pa. Natuto na siya. Natuto na kaming dalawa na ang mga tanong, lalo na ang mga tanong na walang sagot, ay hindi nagbabayad ng atraso sa renta, hindi nakakapuno ng tiyan. Paglabas namin ng bahay, sinalubong kami ng malamig na hangin ng umaga. Hindi pa gaanong maaraw. Nakita ko na sa di kalayuan nagtataasan ang mga gusali. Doon kami pupunta, sa isa sa mga gusaling iyon. Ang gusali ng kumpanya, napakalaki, nakatayo ng maringal mula pa sa malayo. Matataas na salamin, ang fakad ay parang salamin na nagre-reflect sa kalangitan, parang nagsasabi na ito ang mundo ng mga importante. Nakita ko ang mga tao na nagmamadaling pumasok. Lahat ay may ginagawa, lahat ay may pupuntahan. Parang ang oras doon ay mas mahalaga kaysa sa ibang lugar sa buong Maynila. Nagpakatatag ako. Huminga ako ng malalim bago kami lumusot sa umiikot na pintuan. Sa reception area, ang aircon ay napakalamig. Parang gusto akong lamigin hanggang buto. Lumapit ang security guard. Siya ang magtatanong. Siya ang magche-check. Ang ID niyo po, sabi niya. Walang emosyon ang boses. Ibinigay ko ang aking lumang ID. Ang pangalan ko, si Elena Mendez. Tiningnan niya. Tinaasan lang niya ako ng kilay. At doon niya lang napansin si Miguel. Nandun si Miguel, nakatayo lang sa likod ko. Tahimik. Hindi nagsasalita. Naka-side view. Bago pa siya makapagsalita, nauna na ako. Sasama po siya sa akin. Hindi po siya gagala. Pinipigilan ko ang boses ko. Pinipilit kong maging kalmado. Kinunutan ng noo ng guard. Hindi siya nagustuhan ang nakita niya. Hindi po siya pwedeng gumala, sabi niya. Matigas ang kanyang boses. Manatili siya sa isang sulok at huwag na huwag niyang gagalawin ang kahit ano. Nagpasalamat ako, sobra-sobra pa sa kailangan. Maraming salamat po, sabi ko. Yumuko ako ng bahagya. Hindi umimik si Miguel. Hindi siya kailanman umimik sa mga sitwasyong ganoon. Sanay na siya. Sanay na kami sa ganoong uri ng pagtrato. Sanay na kaming maging halos hindi napapansin. Tahimik kaming sumakay sa elevator. Umakyat ito. 1, 2, 3, 4.
Ramdam ko ang pagtaas ng aming mga tiyan. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi dahil sa bilis ng elevator, kundi dahil sa bigat ng aming pupuntahan, ang executive floor. Nang bumukas ang mga pinto, iba na ang pakiramdam, iba na ang hangin, iba na ang ingay. Mga tao, nagmamadaling lumakad. Mga boses, tense, may halong pagkabalisa. Mga baso ng kape nakatambak sa mga mesa. Hindi ito isang ordinaryong araw. Ito ang pakiramdam ng isang krisis. At kami narito, nasa gitna. Doon ka lang, sabi ko kay Miguel. Itinuro ko ang isang upuan malapit sa dingding ng pasilyo. Huwag kang babangon. Huwag kang kakausap kahit kanino. Umupo siya, masunurin. Inilagay niya ang kanyang backpack sa kanyang kandungan at binuksan ang kanyang kinalawang na notebook. Mas madalas na ginagawa niya iyon dahil sa nakasanayan kaysa sa kagustuhan. Alam ko ang nasa loob ng notebook na iyon. Hindi iyon pang school. Hindi iyon pang araw-araw. Iba iyon. Iba si Miguel. Ang mga pahina ng kanyang notebook ay puno ng simpleng mga anotasyon. Mga salitang nakasulat sa lapis. Mga maikling parirala. Walang sino man doon sa gusaling iyon ang makakaintindi. Ang mga iyon ay nakasulat sa Aleman. Ang wika na itinuro sa kanya ni Lola Marta, ang kanyang mahal na lola. Mula pa noong bata siya. Itinulak ko ang aking cleaning cart. Maingat. Sinusubukan kong huwag gumawa ng ingay. Pero kahit anong ingat ko, may isang babae na nakasuot ng matataas na takong ang dumaan ng mabilis. Tiningnan niya ako ng masama. Hindi ito cleaning hours, reklamo niya. Hindi siya huminto. Nagpatuloy lang siya. Nagpatuloy. Pasensya na po, sagot ko. Yumuko ako. Sanay na ako. Sanay na ako sa mga ganoong klase ng tingin at mga ganoong klase ng salita. Sa kabilang bahagi ng pasilyo, may isang malaking salaming silid. Doon nagaganap ang lahat. Doon nagsasalita ang mga lalaki at babaeng nakasuot ng magagandang damit. Mahina ang kanilang boses, pero may pagmamadali. Isa sa kanila, pabalik-balik ang lakad, may hawak na cellphone, mukhang balisa. Si Mateo Vega, ang bilyonaryo, hindi siya sumisigaw, hindi niya kailangang sumigaw. Ang kanyang presensya lang, sapat na para maramdaman mo ang bigat ng bawat salita niya. Hindi ito pwedeng magkamali ngayong araw, sabi niya, malalim ang kanyang boses. Kung bumagsak ang kontratang ito, malaki ang magiging problema. Walang sumagot. Tumango lang sila. Nililinis ko ang sahig malapit sa nakasarang pinto. Narinig ko ang mga salitang lumalabas mula sa silid. Mga salitang hindi ko maintindihan ang konteksto. Mga salitang parang nagpapabigat sa hangin. Germany. Kumpirmasyon. Huling araw. Hindi ko naintindihan. Pero ramdam ko. Ramdam ko ang bigat. Ramdam ko ang panganib. Si Miguel, naririnig din niya. Hindi lahat. Pero sapat na para maramdaman niya na mayroong seryosong nangyayari. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa notebook. Dinaman niya ang isang salitang nakasulat sa lapis, halos mabura na. Isang bagay na madalas ulitin ng kanyang lola sa bahay, sa malalim na accent ng Aleman. At may malungkot na ngiti, isang alaala, dahan-dahan niyang isinara ang notebook. Ang cleaning cart ko, gumawa ng mas malakas na ingay ng dumaan sa isang pagitan ng sahig. Pwede bang mas maging maingat ka? Reklamo ng isang tao mula sa dulo ng pasilyo. Opo, sir, sagot ko. Nagmamadali. Ramdam ko ang paghigpit ng aking katawan. Bawat pagkakamali dito, parang mas malaki. Bawat maling hakbang, pwedeng magdulot ng pagkawala ng aking trabaho. Isang empleyado ang lumabas mula sa meeting room. Namumula ang mukha niya. Katelepono siya. Halos bumangga siya kay Miguel. Huminto siya nang makita si Miguel na nakaupo doon. Ano to, daycare na ngayon? Komento niya, malakas. Nagtawanan ng awkward ang mga dumadaan. Narinig ko. Nagpanggap akong hindi ko narinig. Ramdam ko ang init sa mukha ni Miguel. Pero hindi siya umimik. Yumuko lang siya. Sanay na. Nang bumukas ang mga pinto ng elevator, ramdam ko na iba na ang hangin dito. Iba na ang nararamdaman ko. Hindi katulad sa ibaba, kung saan ang ingay ay galing sa mga ordinaryong tao. Dito ang ingay ay mas matinis, mas may tensyon. Nakita ko ang mga tao na nagmamadaling lumakad. Parang bawat isa sa kanila ay may dalang mabigat na pasanin.
Ang kanilang mga boses, tense, may halong pagkabalisa. Mga baso ng kape, nakatambak sa mga mesa na parang ginawa lang para sa isang emergency meeting. Hindi ito isang ordinaryong araw. Ito ang pakiramdam ng isang krisis. At kami, narito, nasa gitna. Doon ka lang, sabi ko kay Miguel. Itinuro ko ang isang upuan malapit sa dingding ng pasilyo. May kulay abong dingding, malamig tingnan. Huwag kang babangon, huwag kang kakausap kahit kanino. Umupo siya. Masunurin. Hindi na kailangan pang utusan. Inilagay niya ang kanyang backpack sa kanyang kandungan at binuksan ang kanyang kinalawang na notebook. Mas madalas na ginagawa niya iyon dahil sa nakasanayan kaysa sa kagustuhan. Alam ko ang nasa loob ng notebook na iyon, hindi iyon pang school, hindi iyon pang araw-araw. Iba iyon, iba si Miguel, iba ang kanyang mundo. Habang itinutulak ko ang aking cleaning cart, ramdam ko ang bawat sulyap na dumadaan. Kahit hindi ako tinitingnan ng diretso, ramdam ko ang mga mata nila. Parang pinupuna ang bawat galaw ko. Bawat maliit na tunog ng gulong ng cart ko. Kailangan kong maging maingat. Kailangan kong maging halos hindi napapansin. Iyon ang trabaho ko. Ang mga pahina ng kanyang notebook ay puno ng simpleng mga anotasyon, mga salitang nakasulat sa lapis, mga maikling parirala. Walang sino man doon sa gusaling iyon ang makakaintindi. Ang mga iyon ay nakasulat sa Aleman. Ang wika na itinuro sa kanya ni Lola Marta, ang kanyang mahal na lola mula pa noong bata siya. Isang alaala, isang sikreto, isang kayamanan. Ako naman, nagpapatuloy sa paglilinis. Nililinis ko ang sahig, ang mga dingding, ang mga salamin, lahat ng dumi, lahat ng bakas. Kailangan kong maging perpekto. Hindi ako pwedeng magkamali. Isang pagkakamali at pwedeng mawala ang extra shift. Pwedeng mawala ang trabaho. Isang babae na nakasuot ng matataas na takong ang dumaan ng mabilis. Naka-business attire. Tiningnan niya ako ng masama. Hindi ito cleaning hours, reklamo niya. Hindi siya huminto. Nagpatuloy lang siya. Ang kanyang boses matinis. Nagpapahiwatig ng iritasyon. Pasensya na po. Sagot ko. Yumuko ako. Sanay na ako. Sanay na ako sa mga ganoong klase ng tingin at mga ganoong klase ng salita. Sa kabilang bahagi ng pasilyo, may isang malaking salaming silid. Doon nagaganap ang lahat. Doon nagsasalita ang mga lalaki at babaeng nakasuot ng magagandang damit. Mahina ang kanilang boses, pero may pagmamadali. Ramdam mo ang bigat ng bawat salita. Isa sa kanila, pabalik-balik ang lakad. May hawak na cellphone, mukhang balisa. Siya si Mateo Vega, ang bilyonaryo, ang may-ari ng lahat ng ito. Hindi siya sumisigaw, hindi niya kailangang sumigaw. Ang kanyang presensya lang, sapat na. Sapat na para maramdaman mo ang bigat ng bawat salita niya. Hindi ito pwedeng magkamali ngayong araw, sabi niya. Malalim ang kanyang boses, matigas, nagpapakita ng autoridad. Kung bumagsak ang kontratang ito, malaki ang magiging problema. Malaking problema. Walang sumagot. Tumango lang sila. Ang bawat isa, ramdam ko, ay takot. Takot sa kanya. Takot sa mga kahihinatnan. Habang nililinis ko ang sahig malapit sa nakasarang pinto, narinig ko ang mga salitang lumalabas mula sa silid. Mga salitang hindi ko maintindihan ang konteksto. Mga salitang parang nagpapabigat sa hangin. Germany. Kumpirmasyon. Huling araw. Hindi ko naintindihan, pero ramdam ko ang bigat. Ramdam ko ang panganib, ang takot. Parang ang lahat ay nakasalalay sa isang hibla. Si Miguel, naririnig din niya. Hindi lahat, pero sapat na para maramdaman niya na mayroong seryosong nangyayari. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa notebook. Dinama niya ang isang salitang nakasulat sa lapis, halos mabura na. Isang bagay na madalas ulitin ng kanyang lola sa bahay, sa malalim na accent ng Aleman. At may malungkot na ngiti. Isang alaala. Isang bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang lola. Ang kanyang lola na kinalimutan na ng mundo. Dahan-dahan niyang isinara ang notebook. Ang cleaning cart ko gumawa ng mas malakas na ingay nang dumaan sa isang pagitan ng sahig, isang maliit na ingay. Pero sa katahimikan na iyon, tila napakalaki.
Pwede bang mas maging maingat ka? Reklamo ng isang tao mula sa dulo ng pasilyo. Boses ng lalaki. Opo, sir, sagot ko. Nagmamadali. Ramdam ko ang paghigpit ng aking katawan. Bawat pagkakamali dito parang mas malaki. Bawat maling hakbang, pwedeng magdulot ng pagkawala ng aking trabaho. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho, lalo na ngayon. Isang empleyado ang lumabas mula sa meeting room. Namumula ang mukha niya. Katelepono siya. Halos bumangga siya kay Miguel. Huminto siya nang makita si Miguel na nakaupo doon. Ano to, daycare na ngayon? Komento niya malakas. Nagtawanan ng awkward ang mga dumadaan. Narinig ko. Nagpanggap akong hindi ko narinig. Ramdam ko ang init sa mukha ni Miguel. Pero hindi siya umimik. Yumuko lang siya. Sanay na siya sa mga ganoong klase ng panunukso. Sanay na kaming dalawa. Sa loob ng silid, lalong tumitindi ang tensyon. Nagkalat ang mga papeles. Mga tao nagsasalita ng sabay-sabay. May nagsasabi na nauubos na ang oras. May pakiramdam ako na may nawawalang isang napakahalagang piraso. Isang piraso na hindi nila mahanap. Mateo Vega, nakita ko. Sinuntok niya ang mesa isang beses lang. Isang malakas na tunog sa salaming silid. Kung walang makakapag-ayos nito, wala nang silbi ang kahit anong presentasyon. Ang kanyang boses, malamig, matigas. Ang katahimikan na sumunod, mabigat. Parang may pumapatay ng pag-asa. Bigla akong inutusan. Kailangan mong linisin ang support area ngayon. Magkakaroon ng galaw doon. Tumango ako. Initulak ko ang cleaning cart patungo sa lugar na iyon. Malapit sa mga pinakamahahalagang silid. Tumayo si Miguel mula sa upuan at sumunod sa akin. Ilang hakbang sa likuran. Tulad ng itinuro ko sa kanya, huwag pumukaw ng atensyon, huwag kumuha ng espasyo. Ang pasilyo mas lumiit doon, mas makitid, mas binabantayan. Ang hangin may kakaibang pakiramdam, parang may mangyayari. May malaking mangyayari. Sumandal si Miguel sa dingding, nagmamasid. Ako naman, naglilinis, mabilis. Ang puso ko, kumakabog. Walang sinuman sa amin ang nakakaalam kung ano eksakto. Pero nararamdaman namin. Nararamdaman namin ang bigat. Sa palapag na iyon, may isang bagay na napakahalaga ang nakasalalay sa isang hibla. At kami, naroon sa gitna mismo. Kahit hindi nakikita. Ramdam ko ang takot. Ramdam ko ang pangamba, ngunit wala akong magawa. Wala kaming magawa. Kundi maghintay lang habang papalapit ang oras. Ang huling oras, patuloy akong naglilinis, tahimik. Ang bawat galaw ko, maingat. Ang bawat tunog ng aking cleaning cart, halos hindi marinig. Pero ramdam na ramdam ko pa rin ang tensyon, ang mabigat na hangin, ang mga tingin ng mga tao, ang kanilang mga tinig. Sa loob ng salaming silid, lalong tumitindi ang tensyon. Parang lumulutang ang kaba sa bawat sulok. Mga papeles, nakakalat. Mga tao, nagsasalita ng sabay-sabay. May nagsasabi na nauubos na ang oras. May pakiramdam ako na may nawawalang isang napakahalagang piraso. Isang piraso na hindi nila mahanap. At ang kape, unti-unting lumalamig sa mga baso. Hindi man lang iniinom. Si Mateo Vega, nakita ko. Sinuntok niya ang mesa isang beses lang. Hindi malakas na sigaw, pero malakas ang tunog. Isang malakas na tunog sa salaming silid at sa buong pasilyo. Ang kanyang boses, malamig, matigas, nagpapakita ng autoridad. Kung walang makakapag-ayos nito, sabi niya, wala nang silbi ang kahit anong presentasyon. Wala na. Ang katahimikan na sumunod, mabigat. Parang may pumapatay ng pag-asa sa bawat isa sa kanila. Ang kanilang mga mukha, litong-lito, balisa, takot. Bigla akong inutusan. Kailangan mong linisin ang support area ngayon. Magkakaroon ng galaw doon. Tumango ako. Iniutos niya iyon. Kaya dapat kong gawin. Itinulak ko ang cleaning cart patungo sa lugar na iyon. Malapit sa mga pinakamahahalagang silid. Mga silid na parang pinagbabawalan kami. Tumayo si Miguel mula sa upuan at sumunod sa akin. Ilang hakbang sa likuran. Tahimik. Walang imik. Tulad ng itinuro ko sa kanya. Huwag pumukaw ng atensyon. Huwag kumuha ng espasyo. Ang pasilyo, mas lumiit doon. Mas makitid. Mas binabantayan. Ang hangin, may kakaibang pakiramdam.
Parang may mangyayari. May malaking mangyayari. Sumandal si Miguel sa dingding. Nagmamasid. Ang puso ko, kumakabog. Bilis na bilis. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung ano. Pero nararamdaman namin. Sa loob ng silid, nakita ko si Mateo Vega. Tiningnan niya ang relo. Kakatawag lang nila. Ang kanyang boses, malakas. Kakatawag lang. Walang sumagot. Walang nakagalaw. Ang problema nakahanda na. Ang problema nandyan na. At walang sino man doon ang handang lutasin iyon. Bigla, ang tunog ng telepono. Kakaiba, sumabog sa hangin ng silid. Parang isang alarma. Hindi malakas, pero mapilit. Isang tuyo, paulit-ulit na tunog. Na walang sino man doon ang gustong marinig. Nagtinginan sila. Lahat sila. Nang sabay-sabay. Si Mateo Vega, ang bilyonaryo, siya ang unang kumilos. Siya ang unang nag-react. Sagutin niyo, sabi niya. Hindi niya itinaas ang kanyang boses. Kalmado. Pero may autoridad. Matigas. Walang gumalaw. Walang nakagalaw. Parang napako sila sa kanilang mga upuan. Muling tumunog ang telepono. Ulit, paulit-ulit. Isang babaeng analista, ang kanyang kamay, inabot niya. Nag-aalinlangan. Parang ang telepono ay may ngipin. Baka kagatin siya. Dahan-dahan niyang inabot. Inilagay niya sa kanyang tenga. Nakinig siya ng 2 segundo. 2 napakahabang segundo. At pagkatapos, ang kanyang mukha, namutla, nawala ng kulay. Aliman, sabi niya. Ang kanyang kamay, mabilis na tinakpan ang mikropono. Aliman po, nagsasalita na sila. Si Mateo Vega. Muling ipinikit ang kanyang mga mata. Isang iglap lang. Isang iglap na parang habang buhay. Nang imulat niya, kitang-kita na mas tense siya. Mas balisa. Ang kanyang noo, kunot na kunot. Ibigay mo sa sino man, utos niya. Ang kanyang boses mahina, pero may kalakasan pa rin. Ang analista tumingin sa kanyang mga kasamahan. Halos nagmamakaawa. May sino man po ba rito ang nakakaintindi? Katahimikan, malalim, mabigat. Nakakakilala ako ng ilang salita, isang lalaki ang sumubok. Mahina ang kanyang boses. Pero hindi ko po kayang sumagot. Hindi ko po kayang kausapin sila. Ang telepono, nakabukas pa rin. Ang boses mula sa kabilang linya, nagsasalita ng mabilis. Walang pasensya. Patayin na! May nagmungkahi. Sa tono ng kanyang boses, halatang takot. Mateo Vega, sinuntok ang kanyang kamay sa mesa. Mas malakas ngayon. Huwag, sabi niya. Isang salita lang, isang malakas na salita. Kung pinatay natin, tapos na. Tapos na ang lahat. Nasa pasilyo ako. Patuloy sa pagtulak ng cleaning cart, papunta sa support area. Kailangan kong kumilos ng mabilis. Pero ang kaba ko, pinapabagal ako. Bawat hakbang, parang wala sa ritmo. Ang lugar na ito, ibang-iba. Si Miguel, ilang hakbang sa likuran. Tulad ng dati, mas nagmamasid kaysa lumalakad. Ang tunog ng boses, mula sa kabilang linya, dumaloy sa salaming silid. At narating kami sa pasilyo. Malabo. Hindi ko maintindihan. Pero ang tono, malinaw. Iritado. Pagod, desidido, dahan-dahan, bumagal si Miguel sa paglalakad. Huminto siya. Ang babaeng analista muling nagsalita. Ngayon, sa Kastila, ang telepono nasa tenga pa rin niya. Nagtatanong po siya ng isang bagay na hindi ko maintindihan ng malinaw, sabi niya. Halos pabulong, ang kanyang boses, nanginginig. Ano ang eksaktong kulang para sa kontrata? Tanong ni Mateo. Matigas, sinubukan ng analista. Pasensya na, simula niya sa Ingles. Ang tugon mula sa kabilang linya, mabilis. Mas matalas. Inilayo niya ang telepono sa kanyang tenga. Sabi niya, paliwanag niya, ayaw niya ng Ingles. Hinaplos ni Mateo ang kanyang mukha. Ang interpreter? Tanong niya. Kahit alam na niya ang sagot, hindi pa rin po sumasagot. Sagot ng isang tao. Sinubukan ng analista na panatilihing buhay ang tawag. Paulit-ulit siyang nagsasabi ng mga malabong parirala. Humihingi ng kaunting oras. Habang tumatakbo ang mga segundo, sa pasilyo,
Huminto ng tuluyan si Miguel. Ang tunog ng boses mula sa kabilang linya ngayon ay galing sa improvised na loudspeaker. Hindi sinasadyang na-activate. Nang sinubukan ng analista na baguhin ang isang setting, naintindihan ni Miguel ang isang kumpletong parirala. Pagkatapos isa pa, bumilis ang tibok ng puso niya. Inay, tawag niya. Mahina. Lumingon ako kaagad. Nagulat. Huwag ngayon, Miguel. Pero hindi nakatingin ang bata sa akin. Nakatingin siya sa loob ng meeting room. Sinasabi niya na ibababa na niya ang telepono, bulong niya. Hindi niya namalayan na mas malakas ang kanyang boses kaysa sa gusto niya. Naramdaman ko ang pagkawala ng sahig sa ilalim ko. Miguel, tumahimik ka. Halos nagpapanik ako, pero may nakarinig mula sa loob ng silid. Ano? Tanong ng isa sa mga executive. Binuksan niya ang salaming pinto. Sino ang nagsabi niyan? Lahat ng tingin, bumagsak sa kanya. Sabay-sabay. Siya po, tanong ng isa pa. Kinunutan ng noo. Ang anak ng tagapaglinis. Nabitiwan ko ang basahan sa cart. Nahulog. Pasensya na po, sabi ko. Mabilis. Hindi niya po alam ang sinasabi niya. Alam ko po, sagot ni Miguel. Ang kanyang boses mahina, halos hindi marinig. Sabi niya, kakalabitin ko na. Ang kanyang boses nanginginig, pero malinaw. Ang katahimikan na sumunod, iba. Ibang-iba sa lahat ng katahimikan sa araw na iyon. Hindi tensyon, kakaiba, hindi nila maintindihan. Lumapit si Mateo Vega sa pinto. Tinitingnan ang bata. Parang hindi siya nandoon kanina. Naiintindihan mo, Aleman? Tanong niya. Diretso. Nag-alinlangan si Miguel. Tumingin sa akin ako, putlang-putla. Konti lang po, sagot niya. Naituro po ng lola ko. Hindi ito laro, sabi ng isang executive. Milyon-milyong piso ang pinag-uusapan natin dito. Alam ko po, sagot ni Miguel. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Kaya po ako nagsalita. Ang telepono, nakabukas pa rin. Ang boses mula sa kabilang linya, paulit-ulit na nagsasalita. Mas tumitindi ang pagkawalang pasensya. Ang analista, hawak ang telepono ng dalawang kamay. Hindi niya alam ang gagawin. Sagutin mo iyan, biglang sabi ni Mateo. Hindi iyon isang pakiusap, iyon ay isang pagod na utos. Inabot ng analista ang telepono sa direksyon niya. Pero hindi kinuha ni Mateo. Tumingin siya kay Miguel. Sabi mo naiintindihan mo. Ano ang sinasabi niya ngayon? Tanong niya. Ang boses, matigas. Miguel, huminga ng malalim. Nagtatanong po siya kung may sino man doon na nagsasalita ng Aleman, sagot niya. At kung wala po, ibababa na niya. Ang isa sa mga executive bumulalas ng nerbyosong tawa. Kalokohan ito. Hindi tumawa si Mateo. Ang telepono nagkaroon ng maliit na click mula sa kabilang linya. Nagbabanta na bumagsak ang tawag. Miguel, umabante ng isang hakbang. Hindi niya namalayan. Pwede po ba akong sumagot? Tanong niya. Hindi, sagot agad ng isang tao. Ito ay usapan ng matatanda. Bata lang yan, sabi ng isa pa. Baliw na yata tayo. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga binti. Miguel, lumapit ka rito. Pakiusap ko. Halos maiyak. Pero muling nag-beep ang telepono. Isang maikling babala. Huling pagkakataon, sabi ng boses mula sa kabilang linya. Ngayon, naririnig na kahit ng mga hindi nakakaintindi ng Aleman. Kinilala ni Miguel ang mga salita, ang tono, ang desisyon. Tumingin siya kay Mateo. Ibababa na po niya, sabi niya ngayon. Mateo, tumingin sa bata. 2 segundo na masyadong mahaba. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang isang silid na puno ng mga profesional. Handa, binabayaran ng malaki. Pero walang magawa. Hayaan niyo siyang magsalita, sabi ni Mateo sa wakas. Pero kung magkamali, sino ang mananagot? Simula ng isang tao. Kung magkamali, akin ang responsibilidad, putol niya. Pero kung ibaba natin ngayon, tapos na rin ang lahat. Inabot ng analista ang telepono kay Miguel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang pasilyo, tila napakaliit para sa desisyong iyon. Ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata ng 1 segundo. Naalala niya ang kanyang lola, ang paraan ng pagtuturo nito, ang pagwawasto ng kanyang pagbigkas.
ng may pasensya. Idinilat niya ang kanyang mga mata. "Magandang umaga po," sabi niya, sa Aleman. Halos perpekto. Ang kanyang boses masyadong matatag para sa isang 12 taong gulang. Lahat sila natigilan. Ang katahimikan na dumating pagkatapos, hindi na takot, kundi gulat. Nasa gitna ako ng paglilinis noon. Ang aking cleaning cart halos hindi gumagawa ng ingay. Pero ang puso ko, kumakabog ng malakas. Ramdam ko ang tensyon. Ang mabigat na hangin sa paligid. Sa loob ng salaming silid, patuloy ang pag-uusap sa telepono. Ang boses mula sa kabilang linya, malakas na ngayon dahil sa LOA. Hindi ko maintindihan ang mga salita, pero ang tono ay malinaw. Iritado, pagod, may pagkabigo. Para silang nagpapaalam na. Parang ang lahat ay natatapos na. Si Miguel, nasa tabi ko lang. Ilang hakbang ang layo. Nakasandal sa malamig na dingding. Tahimik. Pero alam ko, pinakikinggan niya rin. Ramdam ko. Ramdam namin ang bigat ng bawat sandali. Ang bawat tiktak ng orasan. Ang babaeng analista, sinubukan niyang panatilihing buhay ang tawag. Paulit-ulit siyang nagsasabi ng mga malabong parirala. Humihingi ng kaunting oras. Narinig ko siya. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang boses. Ang kanyang pagmamakaawa. Pero ang oras ay mabilis na nauubos. Bigla. Huminto ng tuluyan si Miguel. Ang kanyang mga mata nakatingin sa salaming silid. Hindi sa akin, hindi sa iba, kundi sa loob ng silid. Ang tunog ng boses mula sa kabilang linya ngayon ay galing sa improvised na loudspeaker. Hindi sinasadyang na-activate nang sinubukan ng analista na baguhin ang isang setting. Malinaw na ngayon ang bawat salita. Naintindihan ni Miguel ang isang kumpletong parirala. Pagkatapos, isa pa. Alam ko, sa sandaling iyon, ang kanyang utak ay gumagana ng mabilis. Ang kanyang puso bumilis din, mabilis na mabilis. Inay, tawag niya, mahina, halos pabulong. Ang kanyang boses nanginginig, pero may kalakasan. Kaagad akong lumingon, nagulat. Bakit? Bakit ngayon? Huwag ngayon, Miguel, pakiusap ko. Ang aking boses, halos pabulong din. Puno ng takot, pero hindi nakatingin ang aking anak sa akin. Hindi niya ako narinig. Ang kanyang mga mata, nakatingin lang sa loob ng meeting room, sa mga balisang mukha ng mga executives. Sinasabi niya na ibababa na niya ang telepono, bulong niya. Ang kanyang mga mata, malaki. Puno ng pangamba. Hindi niya namalayan na mas malakas ang kanyang boses kaysa sa gusto niya. Ang kanyang tinig, umabot. Umabot sa loob ng silid. Naramdaman ko ang pagkawala ng sahig sa ilalim ko. Nahihilo ako. "Miguel, tumahimik ka!" Bulong ko. Halos nagpapanik ako. Ang aking kamay inabot ko para hawakan siya, para pigilan, pero huli na. May nakarinig, mula sa loob ng silid. "Ano?" Tanong ng isa sa mga executive, isang matangkad na lalaki. Ang kanyang boses matigas, may pagtataka. Binuksan niya ang salaming pinto. Sino ang nagsabi niyan? Ang lahat ng mata bumagsak sa kanya, sa anak ko, sabay-sabay. Lahat ng tingin, mula sa mga executive, mula sa mga manager, lahat. "Siya po," tanong ng isa pa, kinunutan ng noo. "Ang anak ng tagapaglinis." Nabitiwan ko ang basahan sa cart. Nahulog. "Pasensya na po," sabi ko. Mabilis. Hindi niya po alam ang sinasabi niya. "Alam ko po," sagot ni Miguel. Ang kanyang boses, mahina. Halos hindi marinig. Sabi niya, "Kakalabitin ko na." Ang kanyang boses nanginginig, pero malinaw. Ang katahimikan na sumunod, iba. Ibang-iba sa lahat ng katahimikan sa araw na iyon. Hindi tensyon. Kakaiba. Hindi nila maintindihan. Lumapit si Mateo Vega sa pinto, tinitingnan ng bata. Parang hindi siya nandoon kanina. "Naiintindihan mo, Aleman?" Tanong niya. Diretso. Nag-alinlangan si Miguel. Tumingin sa akin, ako, putlang-putla. "Konti lang po," sagot niya. "Naituro po ng lola ko." "Hindi ito laro," sabi ng isang executive. "Milyon-milyong piso ang pinag-uusapan natin dito." "Alam ko po," sagot ni Miguel. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Kaya po ako nagsalita. Ang telepono nakabukas pa rin.
Ang boses mula sa kabilang linya, paulit-ulit na nagsasalita. Mas tumitindi ang pagkawalang pasensya. Ang analista, hawak ang telepono ng 2 kamay. Hindi niya alam ang gagawin. Sagutin mo iyan, biglang sabi ni Mateo. Hindi iyon isang pakiusap, iyon ay isang pagod na utos. Inabot ng analista ang telepono sa direksyon niya, pero hindi kinuha ni Mateo. Tumingin siya kay Miguel. Sabi mo na iintindihan mo. Ano ang sinasabi niya ngayon? Tanong niya. Ang boses. Matigas. Miguel, huminga ng malalim. Nagtatanong po siya kung may sino man doon na nagsasalita ng Aleman, sagot niya. At kung wala po, ibababa na niya. Ang isa sa mga executive bumulalas ng nerbiyosong tawa. Kalokohan ito, hindi tumawa si Mateo. Ang telepono nagkaroon ng maliit na click mula sa kabilang linya. Nagbabanta na bumagsak ang tawag. Miguel, umabante ng isang hakbang, hindi niya namalayan. Pwede po ba akong sumagot? Tanong niya. Hindi, sagot agad ng isang tao. Ito ay usapan ng matatanda. Bata lang yan, sabi ng isa pa. Baliw na yata tayo. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga binti. Miguel, lumapit ka rito, pakiusap ko. Halos maiyak. Pero muling nag-beep ang telepono. Isang maikling babala. Huling pagkakataon, sabi ng boses mula sa kabilang linya. Ngayon, naririnig na kahit ng mga hindi nakakaintindi ng Aleman. Kinilala ni Miguel ang mga salita, ang tono, ang desisyon. Tumingin siya kay Mateo. Ibababa na po niya, sabi niya ngayon. Mateo, tumingin sa bata. 2 segundo na masyadong mahaba. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang isang silid na puno ng mga propesyonal. Handa, binabayaran ng malaki, pero walang magawa. Hayaan niyo siyang magsalita, sabi ni Mateo sa wakas. Pero kung magkamali, sino ang mananagot? Simula ng isang tao. Kung magkamali, akin ang responsibilidad, putol niya. Pero kung ibaba natin ngayon, tapos na rin ang lahat. Inabot ng analista ang telepono kay Miguel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang pasilyo, tila napakaliit para sa desisyong iyon. Ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata ng 1 segundo. Naalala niya ang kanyang lola, ang paraan ng pagtuturo nito, ang pagwawasto ng kanyang pagbigkas. Nang may pasensya, idinilat niya ang kanyang mga mata. Magandang umaga po, sabi niya. Sa Aleman, halos perpekto. Ang kanyang boses masyadong matatag para sa isang 12 taong gulang. Lahat sila natigilan. Ang katahimikan na dumating pagkatapos, hindi na takot. Kundi, gulat. Nasa gitna ako ng paglilinis noon. Ang aking cleaning cart halos hindi gumagawa ng ingay. Pero ang puso ko, kumakabog ng malakas. Ramdam ko ang tensyon. Ang mabigat na hangin sa paligid. Sa loob ng salaming silid, patuloy ang pag-uusap sa telepono. Ang boses mula sa kabilang linya, malakas na ngayon dahil sa lowa. Hindi ko maintindihan ang mga salita, pero ang tono ay malinaw. Iritado, pagod, may pagkabigo. Para silang nagpapaalam na. Parang ang lahat ay natatapos na. Si Miguel, nasa tabi ko lang. Ilang hakbang ang layo. Nakasandal sa malamig na dingding. Tahimik. Pero alam ko, pinakikinggan niya rin. Ramdam ko. Ramdam namin ang bigat ng bawat sandali. Ang bawat tiktak ng orasan. Ang babaeng analista, sinubukan niyang panatilihing buhay ang tawag. Paulit-ulit siyang nagsasabi ng mga malabong parirala. Humihingi ng kaunting oras. Narinig ko siya. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang boses. Ang kanyang pagmamakaawa. Pero ang oras ay mabilis na nauubos. Bigla. Huminto ng tuluyan si Miguel. Ang kanyang mga mata nakatingin sa salaming silid. Hindi sa akin, hindi sa iba, kundi sa loob ng silid. Ang tunog ng boses mula sa kabilang linya ngayon ay galing sa improvised na loudspeaker. Hindi sinasadyang na-activate nang sinubukan ng analista na baguhin ang isang setting. Malinaw na ngayon ang bawat salita. Naintindihan ni Miguel ang isang kumpletong parirala. Pagkatapos, isa pa. Alam ko, sa sandaling iyon, ang kanyang utak ay gumagana ng mabilis. Ang kanyang puso bumilis din,
Mabilis na mabilis. Inay, tawag niya. Mahina. Halos pabulong. Ang kanyang boses nanginginig, pero may kalakasan. Kaagad akong lumingon, nagulat. Bakit? Bakit ngayon? Huwag ngayon, Miguel. Pakiusap ko. Ang aking boses, halos pabulong din. Puno ng takot, pero hindi nakatingin ang aking anak sa akin. Hindi niya ako narinig. Ang kanyang mga mata, nakatingin lang sa loob ng meeting room, sa mga balisang mukha ng mga executives. Sinasabi niya na ibababa na niya ang telepono, bulong niya. Ang kanyang mga mata, malaki, puno ng pangamba. Hindi niya namalayan na mas malakas ang kanyang boses kaysa sa gusto niya. Ang kanyang tinig, umabot sa loob ng silid. Naramdaman ko ang pagkawala ng sahig sa ilalim ko. Nahihilo ako. Miguel, tumahimik ka. Bulong ko, halos nagpapanik ako. Ang aking kamay, inabot ko para hawakan siya, para pigilan. Pero huli na, may nakarinig, mula sa loob ng silid. Tanong ng isa sa mga executive. Isang matangkad na lalaki. Ang kanyang boses, matigas. May pagtataka. Binuksan niya ang salaming pinto. Sino ang nagsabi niyan? Ang lahat ng mata bumagsak sa kanya. Sa anak ko. Sabay-sabay. Lahat ng tingin. Mula sa mga executive. Mula sa mga manager. Lahat. Siya po. Tanong ng isa pa. Kinunutan ng noo. Ang anak ng tagapaglinis. Ano? Nabitiwan ko ang basahan sa cart. Nahulog sa sahig. Gumawa ng maliit na tunog. Isang tunog na parang napakalakas sa katahimikan na yon. Pasensya na po, sabi ko. Mabilis. Ang aking boses, nanginginig. Hindi niya po alam ang sinasabi niya. Bata lang po. Alam ko po, sagot ni Miguel. Ang kanyang boses, mahina. Halos hindi marinig. Pero matatag. May tiwala. Sabi niya po, kakalabitin ko na. Ang kanyang mga mata, nakatingin sa akin. Hindi sa mga executive, kundi sa akin. Naghahanap ng permiso. Naghahanap ng pag-unawa. Ang katahimikan na sumunod. Iba. Ibang-iba sa lahat ng katahimikan sa araw na yon. Hindi tensyon, kundi kakaiba. Hindi nila maintindihan. Isang bata. Isang bata mula sa pasilyo. Isang bata na dapat ay hindi nandoon. Lumapit si Mateo Vega sa pinto. Dahan-dahan. Ang kanyang mga mata nakatingin sa anak ko. Parang hindi siya nandoon kanina. Parang isang multo. Parang isang bagay na hindi dapat makita. Naiintindihan mo, Aleman? Tanong niya. Diretso. Walang pag-aalinlangan. Ang kanyang boses kalmado. Pero may bigat. Nag-alinlangan si Miguel. Tumingin sa akin. Ako, putlang-putla. Ang aking puso, halos lumabas na sa dibdib ko. Ano ang sasabihin ko? Ano ang gagawin ko? Ngayon na. Ngayon na talaga ang katapusan ng aking trabaho. Konti lang po, sagot niya. Ang kanyang boses, mahina pa rin, pero matatag, na ituro po ng lola ko. Hindi ito laro, sabi ng isang executive. Ang kanyang boses, matalim. Milyon-milyong piso ang pinag-uusapan natin dito. Alam ko po, sagot ni Miguel. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Kaya po ako nagsalita. Ang kanyang mga mata, muling nakatingin sa akin, naghahanap ng suporta. Ang telepono, nakabukas pa rin. Ang boses mula sa kabilang linya, paulit-ulit na nagsasalita. Mas tumitindi ang pagkawalang pasensya. Ang bilis ng pagsasalita. Ang analista, hawak ang telepono ng dalawang kamay. Hindi niya alam ang gagawin. Ang kanyang mukha, puno ng takot. Sagutin mo iyan, biglang sabi ni Mateo. Ang kanyang boses, malakas na ngayon. Hindi iyon isang pakiusap. Iyon ay isang pagod na utos. Isang seryosong utos. Inabot ng analista ang telepono sa direksyon niya. Pero hindi kinuha ni Mateo. Tumingin siya kay Miguel. Direkta. Walang pag-aalinlangan. Sabi mo na intindihan mo. Ano ang sinasabi niya ngayon? Tanong niya. Ang boses, matigas. Hindi nagbibiro. Miguel huminga ng malalim. Hinanda ang sarili. Nagtatanong po siya kung may sino man doon na nagsasalita ng Aleman. Sagot niya, malinaw. At kung wala po, ibababa na niya. Ang isa sa mga executive, bumulalas ng nerbyosong tawa. Kalokohan ito, isa itong kalokohan. Ang kanyang tawa, manipis. Walang laman,
Hindi tumawa si Mateo. Ang kanyang muka, seryoso. Walang ngiti. Ang telepono, nagkaroon ng maliit na click mula sa kabilang linya. Isang maikling tunog, nagbabanta na bumagsak ang tawag. Isang babala. Miguel, umabante ng isang hakbang. Hindi niya namalayan. Kusa. Ang kanyang mga mata nakatingin sa telepono. Pwede po ba akong sumagot? Tanong niya. Ang kanyang boses mahina pa rin, pero may determinasyon. Hindi! Sagot agad ng isang tao. Isang matanda. Ito ay usapan ng matatanda. Ang kanyang boses, matalim. Bata lang yan, sabi ng isa pa. Hindi ito lugar para sa kanya. Baliw na yata tayo, bulong ng isa pa. Pinapakinggan natin ang bata. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga binti, halos gumuho. Miguel, lumapit ka rito, pakiusap ko. Ang aking boses, halos maiyak. Ang aking kamay, inabot ko ulit, para hilahin siya. Palayo. Pero muling nag-beep ang telepono. Isang maikling babala. Isang huling babala. Huling pagkakataon, sabi ng boses mula sa kabilang linya. Ngayon, naririnig na kahit ng mga hindi nakakaintindi ng Aleman. Ang kanyang tono, matigas, desidido, walang pag-aalinlangan. Kinilala ni Miguel ang mga salita, ang tono, ang desisyon. Tumingin siya kay Mateo. Ibababa na po niya, sabi niya ngayon. Ngayon na, Mateo, ang bilyonaryo, tumingin sa anak ko. 2 segundo na masyadong mahaba, isang mahabang pagtingin. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid, sa mga executive, sa mga profesional. Nakita niya ang isang silid na puno ng mga profesional. Handa. Binabayaran ng malaki, pero walang magawa. Walang makasagot. Walang makakaintindi. Hayaan niyo siyang magsalita, sabi ni Mateo sa wakas. Ang kanyang boses kalmado, pero may autoridad. Hindi na siya nag-alinlangan. Pero kung magkamali, sino ang mananagot? Simula ng isang tao. Ang kanyang boses, puno ng takot. Kung magkamali, akin ang responsibilidad, putol niya. Si Mateo, ang bilyonaryo, siya ang mananagot. Pero kung ibaba natin ngayon, patuloy niya, tapos na rin ang lahat, wala na tayong magagawa. Inabot ng analista ang telepono kay Miguel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang telepono, halos malaglag. Ang pasilyo, tila napakaliit para sa desisyong iyon. Ang lahat ng mata nakatingin kay Miguel. Lahat ng pag-asa, lahat ng takot. Ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata ng isang segundo. Isang maikling segundo. Naalala niya ang kanyang lola, si Lola Marta. Ang paraan ng pagtuturo nito, ang pagwawasto ng kanyang pagbigkas. Nang may pasensya, nang may pagmamahal, idinilat niya ang kanyang mga mata. Matatag. Walang takot. Magandang umaga po, sabi niya. Sa Aleman, halos perpekto. Ang kanyang boses masyadong matatag para sa isang 12 taong gulang. Lahat sila natigilan. Ang katahimikan na dumating pagkatapos, hindi na takot, kundi gulat. Isang malalim na gulat. Sa harap ng hindi inaasahan. Nang sabihin ni Miguel ang mga salitang iyon. Magandang umaga po, sa Aleman. Ang lahat ng tao sa silid na iyon, at ako, sa pasilyo. Lahat kami natigilan, parang nabato. Ang katahimikan na dumating pagkatapos, hindi na takot, kundi gulat. Puro gulat. Hindi nila inasahan. Hindi ko rin inasahan. Ang boses niya. Ang boses ni Miguel. Nanginginig. Oo, nanginginig. Pero masyadong matatag. Masyadong tiwala. Para sa isang 12 taong gulang na bata. Si Mateo Vega. Ang bilyonaryo. Nakatingin siya kay Miguel. Walang emosyon sa kanyang mukha. Walang ngiti. Walang pagkagulat na ipinapakita. Pero alam kong pinagmamasdan niya. Kinakalkula. Iniisip. Anong susunod? Anong mangyayari? Ito ba ang magiging solusyon? O lalong magpapalala sa lahat? Nagtatanong kung ano ang kailangan nila ngayon, mahinang sabi ni Mateo. Halos pabulong. Parang ayaw niyang marinig, ayaw niyang maputol ang momentum. Tumango si Miguel. Hindi siya lumingon sa akin, hindi siya naghanap ng aking mga mata. Ang telepono, nanginginig ng bahagya sa kanyang kamay,
Pero ang kanyang boses, na natiling matatag, hindi natinag. Nagtanong siya. Sa Aleman, muli. Ang sagot. Ang sagot mula sa kabilang linya, napakahaba, parang may sermon o paliwanag. Kumunot ang noo ni Miguel, sandali lang, hindi dahil sa hindi niya naintindihan, kundi dahil kailangan niyang ayusin sa kanyang isip. Ang mga salita, ang mga teknikal na salita. Alam kong hindi iyon ang mga salita na itinuturo sa kanya ni Lola Marta. Mga salita tungkol sa bahay, mga salita tungkol sa pagmamahal. Ito ay iba. Huminga siya ng malalim. Sinasabi po niya na kailangan niya ng kumpirmasyon sa 2 puntos. Pagsasalin niya, malinaw. Isang deadline po at isang clause tungkol sa responsibilidad. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng silid. Nagising sila, parang nabuhayan. Aling clause? Tanong ng isang executive. Hawak na niya ang mga papeles. Binubuksan na niya ang isang dokumento. Naghahanap. Muling humarap si Miguel sa telepono. Nagtanong siya. Maingat. Ang lalaki sa kabilang linya sumagot ng mas mabilis. Mas kaunti ang pagka-agresibo. Balisa pa rin, oo, pero nakikinig. Nakinig si Miguel hanggang matapos, buong atensyon. Tungkol po sa pagkaantala ng paghahatid, paliwanag niya. Gusto po nila ng formal na garantiya. Nakasulat po. Ngayong araw din. Gumawa ng mabilis na sinyas si Mateo sa Departamento ng Legal. Sa akin alam ko ang ibig sabihin. Gagawa agad. Sabihin mo sa kanya na ang legal department ay inaayos na iyan, na ipapadala namin ang email sa loob ng ilang minuto. Utos ni Mateo. Tumango si Miguel, pero nag-alinlangan siya. Hindi agad umulit. May isang bagay sa parirala. Kailangan ayusin. Alam niya. Teka po, mahinang sabi niya. Tinakpan niya ang mikropono. Kung sasabihin ko po ng ganyan, parang pangako lang na malabo. Tiningnan siya ni Mateo ng matalim. Kung gayon, paano mo sasabihin? Nag-isip si Miguel ng 2 segundo. 2 napakahabang segundo. Sasabihin ko po na ang dokumento ay nasa final review na, sagot niya, malinaw. At naka-schedule na ang pagpapadala. Hindi po susubukan namin. Dahan-dahang tumango si Mateo. Tama, may katuturan. Bumalik si Miguel sa telepono. Ang sagot. Ang sagot mula sa kabilang linya, mas maikli ngayon. Ang tono. Nagbago. Hindi na banta, kundi negosasyon. Dahan-dahang binitawan ni Miguel ang kaba sa kanyang balikat. Hindi niya namalayan. Gusto po niyang malaman kung sino ang kausap niya. Pagsasalin niya. Medyo nalilito. Ang isa sa mga executive bumulalas ng nerbiyosong tawa. Sabihin mo na. Simula niya. Pinutol siya ni Mateo. Sabihin mo ang iyong unang pangalan. Lumingon si Miguel sa akin. Tumingin ako sa kanya. Ang aking puso, kumakabog. Miguel po, sabi niya. Matatag. Nagkaroon ng pagtigil. Ang sagot mula sa kabilang linya, mas malumanay kaysa dati. Nagtatanong po siya kung ako ang responsable sa negosasyon, pagsasalin niya. Nalilito. Lumapit si Mateo ng isang hakbang. Sabihin mo na ikaw ay tumutulong sa responsableng team, payo niya. Inulit ni Miguel. Pinili niya ang mga salita ng maingat. Ang lalaki sa kabilang linya, sumagot ng isang bagay na hindi agad naintindihan ni Miguel. Isang salita ang nakaligtaan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa 1 segundo. Nag-concentrate. Pwede po bang ulitin? Pakiusap niya sa Aleman. Medyo dahan-dahan po. Ang buong silid, kinabahan. Nagpigil ng hininga. Ang pag-ulit, mas malinaw, naintindihan ni Miguel. Gusto po niya ang pangalan ng pipirma sa kontrata, sabi niya. Tumingin kay Mateo. Ako, sagot ni Mateo. Walang pag-aalinlangan. Mabilis. Ipinabatid ni Miguel. Nagpatuloy ang pag-uusap ng ilang minuto. Hindi iyon mahaba, pero parang habang buhay para sa akin, para sa lahat ng nagmamasid. Hindi nagbigay ng mahabang talumpati si Miguel. Hindi siya nagtangkang magpa-impress. Sumagot lang siya. Nagsalin. Nagkumpirma. Sa isang punto, halos nalito siya sa isang legal na termino. Huminto siya sa gitna ng pangungusap. Teka po, mahinang sabi niya. Tinakpan niya ang mikropono.
Pakikumpirma po sa akin ang bahaging ito. Isang abogado ang mabilis na lumapit, itinuro sa dokumento. Iyan nga, tumango si Miguel at nagpatuloy. Sa kabilang linya, huminga ng malalim ang lalaki. Lucas, narinig ko. Malinaw, ang pangalan ng anak ko. Sabi niya po, pagsasalin ni Miguel, hihintayin niya ang email at kung matatanggap niya ngayong araw, magpapatuloy ang proseso. Suminyas si Mateo sa legal department. Gumawa agad. Ang huling pangungusap ni Miguel, kalmado na. Kukumpirmahin po namin ang nakasulat sa loob ng ilang minuto. Maraming salamat po sa inyong pasensya. Inilayo niya ang telepono sa kanyang tenga. Ang tuyo na click. Nang tawag na natapos. Mas malakas kaysa sa dapat. Sa loob ng ilang segundo. Walang nagsalita. Walang palakpakan. Walang selebrasyon. Tiningnan lang nila ang isa't isa. Sinusubukang intindihin ang katatapos lang na nangyari. Sino ang batang ito? Bulong ng isang tao. Halos walang boses. Naramdaman ko ang bigat ng katahimikan na bumagsak kay Miguel. Ang telepono, nasa kamay pa rin niya. Ibinalik niya ito sa analista. Maingat. Parang isang bagay na napakababali. Maaari po ba akong umalis? Tanong niya. Mahina. Kaagad akong umabante ng isang hakbang. Aalis na po kami, sabi ko. Nagmamadali. Ang aking boses, nanginginig. Itinaas ni Mateo ang kanyang kamay. Teka lang, pakiusap niya. Ako, natigilan, muling tiningnan ni Mateo si Miguel. Ngayon, wala nang pagkalkula. Mayroong. Isang bagay na mas mahirap bigyan ng kahulugan. Sabi mo natuto ka sa lola mo, komento niya. Tumango si Miguel. Opo, sir. Gusto kong maintindihan ng mas mabuti iyon, sabi niya pagkatapos. Pinipili ang kanyang mga salita. Tumango si Miguel. Hindi niya alam kung iyon ay mabuti o masama. Hindi ko rin alam. Sa labas ng silid. Ang departamento ng legal, nagtatype na. Dali-dali. Ang kontrata. Hindi pa sarado, pero hindi na nawala. Alam namin, alam nilang lahat, na walang mangyayari. Na walang magiging katulad ng dati. Pagkatapos ng sandaling iyon, hindi na. Natapos ang aking shift, ang araw, papalubog na. Ang sikat ng araw, hindi na kasing lakas na pumapasok sa mga bintana. Ang gusali, mas tahimik. Ang takbuhan ng umaga, nawala na. Pinalitan ng pagod, isang pagod na iba, pagod na galing sa mahabang tensyon. Si Miguel, nakaupo sa isa sa mga upuan sa support area. Yakap-yakap ang kanyang backpack sa dibdib. Walang imik. Mula nang lumabas kami sa meeting room, walang sino man ang nagsabi kung ano ang mangyayari. Ang tanging alam lang namin, hindi pa kami pinapaalis. Hindi pa kami sinisante. Ayos ka lang ba, anak? Mahinang tanong ko. Habang inilalagay ko ang basahan sa cart, tumango siya, hindi gaanong kumbinsido. Ayos lang po ako, pero ang totoo, hindi niya alam kung paano niya sasabihin. Ang kanyang katawan, naroon. Pero ang kanyang isip, nakakulong pa rin sa sandaling iyon. Ang sandali kung kailan ang lahat ng matatanda, ang lahat ng importante, ay huminto. Para lang pakinggan siya. Hindi niya nagustuhan ang pakiramdam na iyon. Hindi niya gustong maging sentro ng atensyon. Lalo na sa lugar na iyon. Ilang minuto pagkatapos, may dumating na assistant. Isang lalaki. Pinapatawag po kayo ni Sir Mateo, sabi niya. Neutral ang kanyang boses. Walang emosyon. Naghihintay po kayo. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng sikmura ko. Ngayon? Tanong ko. Halos pabulong. Lumayo ang lalaki. Hindi na naghintay ng sagot. Umupo ako sa tabi ng aking anak. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Isang automatikong galaw. Sinusubukan kong pakalmahin ang aking sarili. Hindi lang siya. Bahala na po ang Diyos. Bulong ko. Hindi sumagot si Miguel. Iniisip niya ang kanyang lola. Ang paraan ng pagtuturo nito. Ang sabi niya, kapag gumawa ka ng tama, hindi mo laging maiintindihan kung bakit sa sandaling iyon. Pero maiintindihan mo pagkatapos, halos isang oras ang lumipas, bago muling bumalik ang parehong assistant. Maaari na po kayong pumasok, ang opisina ni Mateo Vega. Mas maliit kaysa sa inaakala ni Miguel. Walang grandioso, isang desk na masyadong malinis.
2 upuan sa harap, isang bintana na may tanaw sa syudad, isang functional na espasyo, malamig. Oo, pero hindi hostile, hindi nagpaparamdam ng hindi pagtanggap. Si Mateo, wala na siyang suot na jacket, nakatupi ang manggas ng kanyang polo. Mukha siyang mas pagod kaysa sa malakas. Maaari na kayong umupo, sabi niya. Itinuro ang mga upuan. Umupo ako. Maingat. Parang inookupa ko ang isang lugar na hindi sa akin. Si Miguel umupo sa tabi ko. Hawak ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng backpack. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Ang katahimikan, mabigat. Pero iba. Sabi ko kanina, gusto kong mas maintindihan, simula ni Mateo. Binabasag ang katahimikan. At gusto ko pa rin, pero hindi para pagalitan, kundi para maintindihan. Hinawakan ko ang aking mga daliri, mahigpit. Hindi po namin gustong magdulot ng problema, sabi ko, mabilis. Alam kong hindi ko dapat dinala ang anak ko pero ngayong araw lang po, humingi lang po ako ng pabor. Itinaas ni Mateo ang kanyang kamay, pinutol niya ako. Hindi po iyan ang usapan, sabi niya. Tapos na po iyon. Muling tumingin siya kay Miguel. Mukha kang napakabata para pasan ang ganong klaseng responsibilidad, komento niya. Nagkibit balikat si Miguel. Hindi ko po ginustong magkaroon ng responsibilidad, sagot niya. Ayoko lang pong magkamali. Dahan-dahang tumango si Mateo. Sinabi mo na tungkol sa lola mo, sabi niya. Kwentuhan mo ako ng dahan-dahan, mga estranghero. Pero may isang bagay sa tono ni Mateo, hindi mapanghimasok, mapagmasid. Galing po siya sa Germany noong bata pa siya, simula ni Miguel. Nag-asawa siya dito pero hindi niya kailanman naramdaman na talagang siya ay taga rito. Ako, nanonood lang. Tahimik. Ang kwento na yon, hindi bago sa akin. Pero ang marinig sa anak ko, ibang dimensyon. Sabi niya, kung hihinto siya sa pagsasalita ng Aleman, mawawala siya, patuloy ni Miguel. Kaya kinausap niya ako sa lahat ng oras, tungkol sa simpleng bagay, tungkol sa araw, tungkol sa nostalgia, ang kanyang lola. Nakinig si Mateo nang hindi nagpuputol. Kasama ko po siya halos gabi-gabi, sabi ni Miguel. Nagtatrabaho po ang nanay ko. Magkasama po kaming kumain. Tinuruan niya po ako ng mga salita. Parang tinuruan niya ako ng pagmamahal. Nag-aalinlangan si Miguel. Sandali lang, bago magpatuloy. Nang nagkasakit po siya, hindi na siya lumabas ng bahay, sabi niya. Pero patuloy siyang nakipag-usap sa akin. Kahit pagod na siya, kahit mahina na siya. Nilunok ko ang aking laway. Siya. Si Lola Marta. Siya ang nanatili. Nang umalis ang tatay ni Miguel. Nagsuportahan po kami sa abot ng aming makakaya, dagdag ko. Nag-alis ng tingin si Mateo sa bintana. Sandali lang. Buhay pa ba siya? Tanong niya. Hindi na po, sagot ni Miguel. Ang kanyang boses, mahina. Halos hindi marinig. 2 taon na po ang nakalipas. Ang katahimikan na sumunod, hindi awkward. Kundi, respetado. Kung gayon, sabi ni Mateo, muling tumingin kay Miguel. Hindi mo natutunan ang Aleman para gamitin. Natutunan mo ito para hindi mawala ang isang tao. Tumango si Miguel. Sa tingin ko po, oo. Huminga ng malalim si Mateo. Ikinrus niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng desk. Ngayong araw, sabi niya, lahat ng tao sa silid na iyon, handa sila. Diplomas, posisyon, karanasan. Pero wala pa rin nakalutas. Hindi nila makaya. Nagkaroon siya ng pagtigil. Ikaw, kaya mo, dahil nakinig ka ng matagal, napakatagal. Naramdaman ko ang pagluluha ng aking mga mata. Pero wala akong sinabi. Hindi ako naniniwala sa aksidente, patuloy ni Mateo. Naniniwala ako sa konteksto. At ang konteksto ninyo, mahirap. Sumandal siya sa upuan. Kailangan ko pa ring tapusin ang ilang bagay ngayon, sabi niya. Pero gusto kong gawing malinaw ang isang bagay. Ako, nanigas. Ito, sabi niya, ang nangyari. Hindi ito babaliwalain, hindi bilang pabor, hindi bilang kawanggawa. Hinawakan ni Miguel ang strap ng kanyang backpack. Mahigpit. Ayoko po ng kahit ano, sabi niya. Mabilis. Ngumiti ng bahagya si Mateo. Hindi isang madaling ngiti, isang pagod ng ngiti. Alam ko, sagot niya,
At iyan mismo ang dahilan kung bakit gusto kong pag-isipan ng mabuti ang susunod na mangyayari. Tumayo siya. Bukas o sa susunod na araw, tatawagan ko ulit kayo, sabi niya. Walang pagmamadali, walang takot. Tumayo rin ako. Hindi sigurado. Salamat po dahil hindi. Nagsimula ako. Hindi ko alam kung paano tatapusin. Dahil sa nakita, dugtong niya. Tumango ako. Binuksan ni Mateo ang pinto. Minsan, sabi niya, naaalala lang ng isang tao ang halaga ng isang bagay kapag muntik na niyang mawala. Sa pasilyo, magkasama kaming lumakad ni Miguel. Tahimik. Ang gusali, iba na ngayon. Hindi na gaanong malamig, pero iba. Inay, sabi ni Miguel. Malapit na kami sa elevator. Tama ba ang ginawa ko? Huminto ako. Tiningnan ko ang aking anak. Matatag. Tama ang ginawa mo, sagot ko. Kahit wala nang mangyari pa, tama ang ginawa mo. Huminga ng malalim si Miguel. Hindi niya alam kung ano ang susunod. Pero sa unang pagkakataon, mula kanina, hindi na siya natatakot sa kanyang ginawa. Ang mga sumunod na araw, kakaiba. Ramdam na ramdam ko, nasa bagong eskwela na si Miguel. Ang unang linggo niya, mas mahirap kaysa sa inakala namin. Hindi dahil sa mahirap ang mga klase. Alam kong matalino ang anak ko, kundi dahil lahat ay iba. Naalala ko pa. Noong unang araw niya, hindi ko siya sinamahan papasok. Hindi na. Malaki na siya. Pero hinatid ko siya sa sakayan ng jeep. Pinanood ko siyang sumakay. Ang kanyang lumang backpack nakasabit sa kanyang likod. Gusto ko sanang bilhan siya ng bago. Sabi ko sa kanya, "Anak, bibili tayo ng bagong bag, pang-eskwela." Pero tumanggi siya. "Inay, hindi ko kailangan palitan ang lahat ng sabay-sabay," sabi niya. Naintindihan ko. Oo, naintindihan ko. Kaya, dala-dala pa rin niya ang kanyang lumang backpack. Ang backpack na ginamit niya ng maraming taon. Ang backpack na kasama niya sa lahat ng pinagdaanan namin. Nang pumasok siya sa gate ng eskwela, ramdam ko ang bigat sa puso ko. Iba ang eskwelahan na ito. Malaki, maganda, bago. Ang mga pasilyo, mas malapad. Ang mga silid-aralan, mas maliwanag. Ang mga upuan, hindi umuungol kapag umuupo ka. Kahit ang amoy, iba. Amoy bagong libro. Amoy mamahaling panlinis. Amoy ng isang mundo na hindi namin nakasanayan. Kinabukasan, doon ko na siya sinundo. Sa gate ng eskwelahan. Nagpaalam ako sa trabaho. Kailangan kong nandoon. Nang lumabas siya, nakita ko kaagad. Ang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi masaya. Hindi malungkot. Blanko. Walang emosyon. "Kumusta ang araw mo, anak?" Tanong ko. Habang naglalakad kami patungo sa hintuan ng bus. "Ayos lang po," sagot niya. Hindi siya tumingin sa akin. Nakatingin lang siya sa daan. Alam kong hindi totoo iyon. Alam ko, dahil ako ang kanyang ina. Kilala ko ang anak ko. Pero hindi ako nagpumilit. Hindi ko siya pinilit magsalita. "Bigyan mo lang siya ng oras, Elena. Bigyan mo lang siya ng oras," sabi ko sa sarili ko. Gabi, sa hapunan, halos hindi niya ginagalaw ang pagkain niya. Ang paborito pa naman niyang adobo. Pagkatapos, nagkulong siya sa kanyang kwarto. Binuksan niya ang kanyang notebook. Ang kanyang lumang notebook. Isang pangungusap lang ang isinulat niya. Isang pangungusap na bumabalik-balik sa isip ko. Hindi ko po alam kung nabibilang ako rito. Ang mga sumunod na araw, ganun din. Paulit-ulit, si Miguel, pumapasok sa klase. Nakikinig, ginagawa ang kanyang mga takdang aralin. Mahusay siya sa academics, walang problema doon. Pero, hindi siya nakikipag-usap, hindi siya nagtatanong, hindi siya nagtataas ng kamay. Kahit alam niya ang sagot, napansin na siya ng kanyang mga guro. Sa faculty room, pinag-uusapan nila ang bagong bata. "Matalino raw," sabi ng isa. "Pero tahimik lang masyado. Dapat natin siyang kausapin," mungkahi ng isang guro. "Bigyan mo lang siya ng oras," sagot ng isa pa. Normal lang na nerbiyoso siya sa umpisa. Pero ako, hindi ako mapakali. Nakikita ko ang anak ko. Unti-unti siyang nagsasara. Araw-araw. Nakikita ko kung paano siya umuuwi na may parehong blankong ekspresyon.
kung paano siya nagpapanggap na ayos lang ang lahat. Kahit halata namang hindi. Isang gabi pagkatapos ng hapunan, umupo ako sa harap niya. Sa sala. Miguel, kailangan nating mag-usap, sabi ko. Tumingin siya sa akin, mula sa kanyang notebook. Tungkol saan po? Tungkol sa eskwelahan. Tungkol sa nararamdaman mo talaga. Bumuntong hininga si Miguel. Mahaba. Ayos lang po ako, inay. Huwag kang magsinungaling sa akin, sabi ko. Matatag, ang aking boses. Kilala kita, anak. Alam ko kung kailan may gumagambala sa iyo. Ibinaba ni Miguel ang kanyang tingin. Hindi po sa may gumagambala sa akin, sabi niya. Dahan-dahan. Kaya lang po, hindi ako nababagay. Naramdaman ko ang paghigpit ng aking dibdib. Masakit. Bakit mo naman nasabi iyan? Kasi po, lahat sila doon, galing sa iba't ibang pamilya, paliwanag ni Miguel. Ang kanyang boses, puno ng lungkot. May bago silang damit. May mamahaling cellphone. Pinag-uusapan nila ang mga bakasyon, ang mga gadgets, ang mga bagay na hindi ko kailanman nagkaroon. At ako ang anak ng tagapaglinis. Naramdaman ko ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Pinigilan ko. Hindi ako pwedeng umiyak sa harap niya. Kailangan kong maging matatag. Pakinggan mo ako ng mabuti, anak, sabi ko. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay, mahigpit. Hindi ka mas mababa kanino man dahil doon. Napanalunan mo ang lugar mo sa eskwelahan na iyon. Dahil may talento ka, dahil may dedikasyon ka. Umiling si Miguel. Wala po silang nakikitang ganon, inay. Nakikita po nila ako bilang ang mahirap na bata na nagkaroon lang ng swerte. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay, lalo pang hinigpitan. Kung gayon, sabi ko, patunayan mo sa kanila na mali sila. Tiningnan ako ni Miguel, naguluhan. Paano po? Sa pagiging ikaw, sagot ko. Hindi sa pagtatago, hindi sa pagpapanggap na iba ka. Sa pagpapakita kung ano ang alam mo, kung ano ang kaya mong gawin. Hindi sumagot si Miguel. Pero may isang bagay sa kanyang mga mata ang bahagyang nagbago. Isang maliit na kislap, isang maliit na pag-asa. Kinabukasan si Miguel pumasok sa eskwela. Dala-dala pa rin niya ang kanyang lumang backpack. Suot ang kanyang simpleng damit. Pero may isang bagay sa kanyang tindig ang iba. Hindi na siya lumakad na nakayuko ng ganoon. Hindi na siya nagtatago. Sa klase ng Aleman, humingi ng volunteers ang guro para magbasa ng teksto ng malakas. Walang nagtaas ng kamay. Lahat sila nakatingin lang sa libro. Litong-lito ang ekspresyon. Bumuntong hininga ang guro. Walang gustong sumubok. Katahimikan. Malalim. Naramdaman ni Miguel ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Naalala niya ang mga salita ko. Naalala niya ang boses ng kanyang lola. Naalala niya ang araw na iyon, sa gusali. Kung saan kailangan niyang magpasya. Kung magsasalita ba siya. O mananahimik lang. Itinaas niya ang kanyang kamay. Nagulat ang guro. Miguel, gusto mong subukan? Tumango si Miguel. Opo. Tumayo siya. Kinuha ang libro. At nagsimulang magbasa. Ang kanyang pagbigkas. Perpekto. Matatas. Natural. Ang mga salita lumabas ng walang kahirap-hirap. Sa tamang accent. Sa tamang intonasyon. Ang silid, natahimik. Lahat sila nakatingin na ngayon sa kanya. Hindi nang may panunuya o pagtataka, kundi nang may tunay na paghanga. Nang matapos siya, pumalakpak ang guro. Napakahusay, Miguel. Talagang napakahusay. Saan ka natuto magsalita ng ganyan? Sa lola ko po, sagot ni Miguel. Simple lang. Tumango ang guro, humanga. Halata na natuto ka mula sa isang taong talagang nakakaintindi ng wika. Native speaker, hindi ba? Opo, sabi ni Miguel. Mula po sa Berlin. Nang mag-recess, maraming estudyante ang lumapit sa kanya. Si Valentina, ang una, isang babae. Ang galing mo, sabi niya. Seryoso, ganun ka kagaling magsalita ng Aleman? Nagkibit balikat si Miguel. Sa tingin ko po, oo. Pwede mo ba akong turuan? Tanong niya. Bagsak ako sa klaseng iyon. Nag-alinlangan si Miguel. Hindi po ako guro, sabi niya. Pero mas magaling ka pa sa guro, pilit niya. Please. Tumingin si Miguel sa paligid. Mukhang interesado rin ang ibang estudyante.
Sige po, sabi niya sa wakas. Maaari ko po kayong tulungan. Ngumiti si Valentina. Salamat, magkasama tayong magla-lunch, tumango si Miguel. Sige po. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya sa eskwelahan na iyon, hindi na siya nag-lunch ng mag-isa. Umupo siya kasama si Valentina at dalawang iba pang estudyante na nahihirapan din sa Aleman. Nag-usap sila tungkol sa klase, tungkol sa guro, tungkol sa mga takdang aralin. Hindi iyon isang mahiwagang pagbabago. Ramdam pa rin ni Miguel ang pagiging iba niya sa maraming aspeto. Pero iyon ay isang simula, isang magandang simula. Nang sunduin ko siya kinagabihan, napansin ko kaagad ang pagbabago. Hindi siya nakangiti ng malapad. Pero wala na rin ang blangkong ekspresyon ng mga nakaraang araw. Kumusta ang araw mo ngayon, anak? Tanong ko. Mas maganda po, sagot ni Miguel. Mas maganda po. Ngumiti ako. Masaya akong marinig iyan. Sa bus pa uwi, kinuwentuhan niya ako tungkol sa klase ng Aleman. Tungkol sa kung paano siya nagbasa ng malakas. Tungkol sa kung paano siya nilapitan ng ibang estudyante. Nakinig ako. Ang puso ko, puno ng galak, puno ng pag-asa. Ito ang anak ko na kilala ko. Ang anak ko na hindi natatakot ipakita ang alam niya. Ang anak ko na tumutulong ng walang inaasahang kapalit. Nang makauwi kami, kinuha ni Miguel ang kanyang notebook. Tinanggal niya ang pangungusap na isinulat niya ilang araw na ang nakalipas. Hindi ko po alam kung nabibilang ako rito. Sa ilalim nito, sumulat siya ng bago. Naghahanap pa rin ako ng aking lugar, pero mahahanap ko ito. Ang mga sumunod na linggo, nagdulot ng mas maraming pagbabago. Ang mga sumunod na linggo, nagdulot ng mas maraming pagbabago. Nakita ko iyon. Nararamdaman ko iyon. Si Miguel, nagsimula na siyang makilahok ng mas aktibo sa klase. Hindi lang sa Aleman, kundi sa lahat ng asignatura. Hindi naging madali, hindi rin mabilis. May mga araw na umuuwi siya na tahimik pa rin. May mga araw na ramdam ko ang pagod sa kanyang mga balikat. Pero iba na. Iba na ang kanyang mga mata. Mas may buhay. Mas may kislap. Napansin na rin siya ng kanyang mga guro. Hindi na lang bilang ang tahimik na bata, kundi bilang ang matalino, ang dedikado, ang may kakayahang mag-analisa. Naalala ko pa, sa matematika may isang problema na walang sino man ang makalutas, ang kanyang mga kaklase, kahit ang guro. Pero si Miguel, tahimik niya itong sinagutan. Nalingunan ng lahat. Nagulat. Sa kasaysayan, gumawa siya ng presentasyon tungkol sa imigrasyong Aleman sa Latin America. Ang kanyang lola, ang kanyang lola, impressed ang buong klase, pati ang guro. Nakita ko ang mga ngiti nila. Sa literatura, sumulat siya ng isang sanaysay tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng mga wikang sarili. Ang kanyang guro, binasa ng malakas iyon bilang isang halimbawa para sa lahat, dahan-dahan, unti-unti. Hindi na si Miguel ang bagong bata, hindi na siya ang anak ng cleaner, siya na lang. Si Miguel, ang estudyanteng matalino, ang kasamang handang tumulong, ang batang nagsasalita ng Aleman na parang ipinanganak doon. Pero hindi lahat ay madali, hindi. May mga sandali ng pag-aalinlangan. May mga araw na ramdam niya ang pagod, sa patuloy na pagpapatunay ng kanyang halaga, sa patuloy na pagpapakita kung ano siya. May mga gabi na nagtataka siya kung sapat ba. Kung sapat na ba siya, isang hapon. Pagkatapos ng isang napakahirap na pagsusulit, umalis siya sa eskwela na mas tahimik kaysa sa karaniwan. Napansin ko kaagad. Anak, ano ang nangyari? Tanong ko. Inilagay niya ang kanyang backpack sa sopa. Mabigat. Wala po, inay. Sagot niya. Pagod lang po ako. Umupo ako sa tabi niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Higit pa doon, anak. Alam ko. Bumuntong hininga si Miguel. Minsan po, ramdam ko na kailangan kong maging perpekto. Pag-amin niya, ang kanyang boses mahina. Parang kapag nagkamali po ako, kumpirmado na ang iniisip ng ilan na hindi po ako dapat nandito. Hinawakan ko ang kanyang mukha. Sa aking mga kamay, tiningnan ko siya sa mata. Pakinggan mo ako ng mabuti, anak, sabi ko. Hindi mo kailangang maging perpekto. Walang sinuman ang perpekto. Ang tanging kailangan mong gawin, ang iyong makakaya. At iyon ginagawa mo na.
Naramdaman ni Miguel ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Mahirap po, inay, sabi niya. Alam ko, anak, sagot ko. Pero tingnan mo ang lahat ng nagawa mo na. Tingnan mo kung gaano nakalayo ang narating mo. Tumango si Miguel, hinayaan niyang dumaloy ang kanyang mga luha. Ang kanyang balikat, nanginginig. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hinayaan ko siyang ilabas ang lahat ng kanyang nararamdaman. Ang kanyang pagod, ang kanyang takot, ang kanyang pag-aalinlangan. Nang kami ay maghiwalay, pinunasan niya ang kanyang mukha. Salamat po, inay. Palagi, anak, sagot ko. Palagi. Nang gabing iyon, sumulat si Miguel sa kanyang notebook. Isang mahabang reflection tungkol sa pressure, tungkol sa mga expectations, tungkol sa takot na mabigo. Pero, tungkol din sa pasasalamat, tungkol sa mga oportunidad, tungkol sa pagmamahal ko, at sa alaala ng kanyang lola. Tinapos niya iyon ng isang pangungusap na uulitin niya sa kanyang sarili. Sa mga mahihirap na araw, hindi ko kailangang maging perpekto, kailangan ko lang maging tunay. Sa pagtatapos ng unang buwan, nag-organisa ang eskwela ng isang cultural presentation. Bawat estudyante, kailangan magbahagi ng isang bagay tungkol sa kanilang pinagmulan o sa kanilang mga interes. Marami ang pumili ng mga detalyadong presentasyon. May video, may musika. Pero si Miguel, pumili ng isang bagay na mas simple. Tumayo siya sa harap ng klase at binigkas niya ang isang tula sa Aleman. Isang tula na madalas sabihin sa kanya ng kanyang lola. Binigkas niya ito ng dahan-dahan, may emosyon. Ang kanyang boses bahagyang nanginginig sa ilang bahagi. Nang matapos siya, nagkaroon ng malalim na katahimikan. Pagkatapos, palakpakan, malakas. Nilapitan siya ni Valentina pagkatapos. Ang ganda niyan, sabi niya. Ang kanyang mga mata kumikinang. Ipagmamalaki ka ng lola mo. Ngumiti si Miguel. Sana po. Nang gabing iyon nang sunduin ko siya, tumakbo si Miguel sa akin. May tunay na ngiti. Inay, sabi niya. Sa tingin ko po, sa wakas, nahanap ko na ang aking lugar. Niyakap ko siya ng mahigpit. Palagi mo nang naroon, anak, sagot ko. Kailangan mo lang ng oras para makita. Naglakad kami ng magkasama patungo sa hintuan ng bus. Nag-uusap. Tungkol sa araw, tungkol sa presentasyon, tungkol sa mga plano namin para sa weekend, sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon. Kaming dalawa, ramdam namin ang kapayapaan. Hindi naging madali ang aming paglalakbay. Marami pa kaming haharapin. Oo, pero ngayon, alam namin ang isang mahalagang bagay. Hindi kami nag-iisa. At iyon ang nagbigay ng lahat ng pagbabago. Habang si Miguel, unti-unting umaangkop sa kanyang bagong buhay sa eskwela. Ako naman, si Elena, ay humaharap sa sarili kong pagbabago. Iba ito. Iba sa nakasanayan ko. Ang paglipat ko mula sa walang mukha na night shift sa isang formal na posisyon sa araw. Mas malaki ang epekto kaysa sa inakala ko. Hindi lang dahil sa nakakabawi ako ng tulog. Hindi lang dahil sa hindi na ako gaanong puyat, kundi dahil sa lahat ng ibig sabihin niyon. Sa unang pagkakataon. Sa maraming taon. Maaari na akong maglakad sa mga pasilyo ng kumpanya. Sa liwanag ng araw. Hindi na ako isang anino. Hindi na ako nagtatago. Nakikita ko na ang mga mukha ng mga taong kasama ko sa gusaling ito. Nakikita ko sila. At mas mahalaga, nakikita nila ako. Maaari akong makaramdam na ako ay umiiral. Hindi lang bilang isang anino na dumadaan sa gabi. Naglilinis ng dumi na iniwan ng iba. Pero ang paglipat, hindi iyon simple. Hindi. Noong unang araw ko sa regular na shift, dumating ako sa gusali. May halo akong kaba at pag-asa. Halo-halo ang nararamdaman ko, parang bagong pasok. Pero matagal na ako sa kumpanya. Iba lang ang pagtingin nila sa akin. Ang security guard. Siya. Binati niya ako. Iba ngayon. Magandang umaga po, Elena, sabi niya. Ginagamit niya ang aking pangalan. Nagulat ako. Nandyan na po ang bago ninyong ID sa reception. Tumango ako. Hindi pa rin ako sanay na makilala.
Salamat po. Sa reception. Isang babae ang nagbigay sa akin ng bagong ID. May kulay. May picture ko. Malinaw. Ito po ay permanent, paliwanag niya. Hindi niyo na po kailangan i-renew bawat buwan. Kinuha ko ang card. Nanginginig ang aking mga kamay. Isang maliit na bagay. Oo, isang maliit na card. Pero para sa akin, ibig sabihin niyon ay katatagan. Ibig sabihin niyon ay hindi na ako pansamantala. Ibig sabihin niyon ay hindi na nila ako pwedeng paalisin ng bigla. Nang walang dahilan, umakyat ako sa service floor. Dito na ako ngayon. Dito na ang aking base. May naghihintay na sa akin. Si Alberto, ang supervisor. Isang lalaking nasa edad 50. 20 taon na siya sa kumpanya. Kilala siya sa pagiging mabait, pero seryoso sa trabaho. Welcome sa Team Elena, sabi niya. Inabot niya ang kanyang kamay, ang kanyang ngiti totoo. Magkakasama tayong magtrabaho ng maayos. Kinampay ko ang kanyang kamay. Salamat po sa oportunidad. Ipinakita sa akin ni Alberto ang mga bagong lugar na nakatalaga sa akin. Ipinaliwanag niya ang mga oras, ang mga routine, ang mga inaasahan. Lahat ng detalye. Mas organisado kaysa dati. Mas structured. Hindi na lang basta magpapakita kung tawagin. Hindi na lang basta gagawa ng kung ano ang kailangan agad. Ngayon, may plano, may sistema, may ritmo. Mapapansin mo na iba ang trabaho rito, sabi ni Alberto habang naglalakad kami. Hindi lang basta paglilinis, kundi pagpapanatili, pag-aasikaso, pag-aalaga sa mga espasyo. Nakinig ako. Maingat. Sinasalo ang bawat salita. Naiintindihan ko po. At isa pa, patuloy niya. Dito, lahat tayo ay nagtuturingan ng may respeto. Walang pinipili. Walang pinagtataasan ng posisyon. Team tayo rito. Naramdaman ko ang isang bagay na kumalas sa aking dibdib. Isang bagay na matagal nang nakakulong. Isang bagay na hindi ko na napansin. Iyon ay ang patuloy na takot. Ang patuloy na pagiging alerto. Ang pag-aabang ng masamang trato bilang isang normal na bagay. Salamat po, sabi ko. Simple lang. Wala akong ibang mahanap na salita. Ang mga unang araw, puro pag-aangkop. Nakilala ko ang aking mga bagong kasamahan. 3 pa silang miyembro ng cleaning team. 2 babae at 1 lalaki. Lahat sila may karanasan. Sa umpisa, maingat sila sa akin. Alam nila na iba ang aking pagpasok sa team. Na espesyal ang aking kwento. Pero ako, hindi ako umaasa ng espesyal na trato. Nagtatrabaho ako ng husto. Maaga akong dumarating. Nanatili ako hanggang matapos ang lahat. Hanggang perpekto. Structured. Hindi na lang basta magpapakita kung tawagin. Hindi na lang basta gagawa ng kung ano ang kailangan agad. Ngayon, may plano, may sistema, may ritmo. Mapapansin mo na iba ang trabaho rito, sabi ni Alberto habang naglalakad kami. Hindi lang basta paglilinis, kundi pagpapanatili, pag-aasikaso, pag-aalaga sa mga espasyo. Nakinig ako, maingat, sinasalo ang bawat salita. Naiintindihan ko po. At isa pa, patuloy niya, dito, lahat tayo ay nagtuturingan ng may respeto. Walang pinipili, walang pinagtataasan ng posisyon. Team tayo rito. Naramdaman ko ang isang bagay na kumalas sa aking dibdib. Isang bagay na matagal nang nakakulong. Isang bagay na hindi ko na napansin. Iyon ay ang patuloy na takot. Ang patuloy na pagiging alerto. Ang pag-aabang ng masamang trato. Bilang isang normal na bagay. Salamat po, sabi ko. Simple lang. Wala akong ibang mahanap na salita. Ang mga unang araw, puro pag-aangkop. Nakilala ko ang aking mga bagong kasamahan. 3 pa silang miyembro ng cleaning team, 2 babae at 1 lalaki. Lahat sila may karanasan sa umpisa. Maingat sila sa akin. Alam nila na iba ang aking pagpasok sa team, na espesyal ang aking kwento. Pero ako, hindi ako umaasa ng espesyal na trato. Nagtatrabaho ako ng husto. Maaga akong dumarating. Nanatili ako hanggang matapos ang lahat. Hanggang perpekto. Si Patricia. Isang kasamahan, isang babae
Nilapitan niya ako pagkatapos ng unang linggo. Magaling kang magtrabaho, komento niya. Habang inaayos namin ang mga cart. Hindi ka naghihintay na gawin ng iba ang iyong bahagi. Nagkibit balikat ako. Ganyan po ako tinuruan, ngumiti si Patricia. Halata, may kaunting pagtigil. Alam mo, ang ilan sa amin nagkakape bago mag-shift. Kung gusto mong sumama, welcome ka. Naramdaman ko ang isang bagay na mainit, na kumalat sa aking dibdib. Isang simpleng galaw, isang kaswal na imbitasyon. Pero para sa akin, ibig sabihin niyon ay pagtanggap. Ibig sabihin niyon ay hindi lang ako ang tinulungan ni Sir Mateo, kundi isa na akong kasamahan, isa na akong kapantay. Nagsimulang magkaroon ng bagong ritmo ang aking mga umaga. Maaga akong gumigising. Naghahanda ng almusal para kay Miguel. Hinahatid siya sa hintuan ng bus. Pagkatapos, sumasakay ako sa aking bus patungo sa trabaho. Dumarating ako ng 15 minuto bago ang aking shift. Nagkakape ako kasama si Patricia at ang iba. Nag-uusap kami tungkol sa pang-araw-araw na bagay, tungkol sa buhay, normal na buhay. At para sa akin na hindi kailanman nagkaroon ng tunay na normal na buhay, iyon ay pambihira, isang himala. Pero hindi lahat ay madali. Hindi. Mayroon pa ring mga tingin. Mayroon pa ring mga bulungan. Iyan ang babaeng pinag-uusapan. Narinig kong sabi ng isang boses. Isang araw, habang dumadaan ako sa isang pasilyo, ang tinulungan ng amo. Oo, sagot ng isa pang boses. Dahil sa anak niya na nagsagip ng kontratang Aleman. Hinawakan ko ang hawakan ng cart. Mas mahigpit. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Hindi ako huminto. Hindi ako lumingon. Pero ang mga salita nanatili sa isip ko. Paulit-ulit. Nang gabing iyon, habang kumakain kami ni Miguel, napansin niya ang aking katahimikan. Ayos ka lang ba, inay? Tanong niya. Tumango ako, nagpilit ng ngiti. Pagod lang, anak. Pero kilala ako ni Miguel ng higit pa. Higit pa dun, inay. Bumuntong hininga ako. Minsan, naririnig ko ang sinasabi ng mga tao, pag-amin ko. Tungkol sa atin. Tungkol sa kung paano tayo nakarating dito. Ibinaba ni Miguel ang kanyang tinidor. Ano ang sinasabi nila? Naswerte lang, paliwanag ko. Napabor lang, na hindi dahil sa galing. Huminga ako ng malalim. At kahit alam kong hindi totoo minsan. Minsan, mabigat ang mga salita. Tiningnan ako ni Miguel. Ang kanyang mga mata, may maturity na hindi tugma sa kanyang 12 taong gulang. Alam mo ba ang natutunan ko sa eskwela, inay? Sabi niya. Ang mga tao, palaging magkakaroon ng opinyon. Pero ang tanging mahalaga, ang alam mo tungkol sa iyong sarili. Ngumiti ako. Ang aking mga mata, lumuluha. Kailan ka pa naging ganoon katalino? Nang magkaroon po ako ng inay na nagturo sa akin na huwag sumuko, sagot niya. May maliit na ngiti. Inabot ko ang aking kamay sa mesa. Kinuha niya. Nanatili kami ng ganoon. Sandali. Tahimik. Nagpapaalala sa isa't isa na hindi kami nag-iisa. Ang mga araw ay naging linggo. Nagsimula akong mas maging komportable sa aking bagong papel. Mas kilala ko na ang mga espasyo. Nadedetect ko na ang mga pangangailangan. Nagtatrabaho ako ng epektibo. Madalas akong pinupuri ni Alberto sa aking performance. Isang araw, habang naglilinis ako malapit sa mga opisina ng executive, nakita ko si Mateo Vega. Lumabas siya mula sa isang meeting. Napansin niya ako. Lumapit siya. Elena, kumusta ka? Tanong niya. Ayos lang po, sir. Sagot ko. Salamat po. Umiling si Mateo. Huwag kang magpasalamat sa akin. Pinaghirapan mo ito. Tumango ako. Pero may isang bagay sa aking ekspresyon ang nagpatigil kay Mateo. May problema ba? Tanong niya. Nag-alinlangan ako bago sumagot. Minsan po naiisip ko kung iniisip ng mga tao na hindi po ako karapat-dapat nandito, pag-amin ko. Na dahil lang po sa tumulong si Miguel noong araw na iyon. Tiningnan ako ni Mateo ng matalim. At ano ang iniisip mo? Huminga ako ng malalim. Iniisip ko po na nagtrabaho ako ng buong buhay ko. Na ako ay responsable, dedikado. Na hindi ako kailanman lumiban ng walang dahilan.
Nakarapat-dapat ako sa katatagan, tulad ng sinuman. Tama, sabi ni Mateo. At kung may ibang iniisip, problema na nila iyon. Hindi mo problema. Naramdaman ko ang isang bagay na lumakas sa loob ko. Tama po kayo, tumango si Mateo. Patuloy kang magtrabaho. Ang iyong mga resulta ang nagsasalita. Nang lumayo siya, nanatili ako nang nakatayo. Sandali. Pagkatapos, bumalik ako sa aking trabaho. Pero ngayon, bahagyang mas tuwid ang aking likod. Bahagyang mas taas ang aking ulo. Nang gabing iyon, inimbitahan ako ni Patricia na mag-lunch kasama ang team. Sa cafeteria ng mga empleyado. Iyon ang unang pagkakataon na pumasok ako doon. Bilang isang permanenteng empleyado. Dati, kapag nagtatrabaho ako ng night shift, kumakain ako ng mag-isa. Sa isang sulok. Mabilis. Nang hindi pumupukaw ng atensyon. Ngayon umupo ako sa isang mesa. Kasama ang aking mga kasamahan. Nag-uusap. Nagtatawanan. Pinag-uusapan ang kanilang pamilya, ang kanilang mga plano sa weekend, ang kanilang mga pang-araw-araw na problema. Gusto ng anak ko ng aso, sabi ni Patricia. Pero maliit lang ang apartment namin. Gusto ng anak ko na pumunta sa concert, komento ng isa pa. Pero ang mahal ng tickets. Nakinig ako ng higit pa sa pagsasalita. Pero ramdam ko na ako ay bahagi ng isang bagay. Isang bagong pakiramdam, mainit, nakakapanatag. Kumusta naman ang anak mo? Tanong ni Patricia. Kumusta siya sa bagong eskwela? Ngumiti ako. Ayos lang po. Nahirapan siya sa umpisa pero ngayon, nahanap na niya ang kanyang lugar. Mabait na bata, komento ni Alberto. Sumama siya sa aming mesa. Nakita ko siya noong araw ng tawag. Matapang. Tumango ako, puno ng pagmamalaki. Matapang po siya. Nang matapos ang aming lunch, bumalik ako sa aking trabaho. Iba ang pakiramdam ko. Hindi lang basta nagpapasalamat sa oportunidad, kundi nararamdaman ko na karapat-dapat ako. Hindi iyon kawanggawa, hindi iyon pabor, iyon ay pagkilala. Pagkilala sa mga tao ng pagsusumikap, sa tahimik na dedikasyon, sa hindi kailanman pagsuko. Sa pagtatapos ng shift, habang nilalagay ko ang aking mga gamit sa aking assigned na locker. Isang simbolo din ng pagiging permanente. Tumingin ako sa maliit na salamin na nakadikit sa loob. Ang babaeng nakatingin sa akin, may mga kulubot sa pagod. Matigas ang mga kamay mula sa mga taon ng pagtatrabaho. Pero may mga mata rin na mas maliwanag kaysa dati, isang tindig na mas matatag. Ito pa rin ang parehong babae na pumasok sa gusaling iyon, ilang buwan na ang nakalipas, nerbiyoso, takot, umaasang maging invisible. Pero ngayon, nakikita ko na ang aking sarili, at iyon ang nagbabago sa lahat. 6 na buwan ang lumipas. 6 na buwan mula noong araw na tumunog ang telepono at binago ang lahat. 6 na buwan kung saan si Miguel, binago niya ang kanyang kawalan ng kapanatagan sa tiwala. 6 na buwan kung saan ako, si Elena, huminto ako sa paghingi ng paumanhin sa aking pag-iral. 6 na buwan kung saan kaming dalawa natutunan namin ang isang mahalagang bagay. Ang halaga, hindi ito ibinibigay. Kinikilala ito. Biyernes ng hapon noon. Ang eskwela nag-organisa ng taunang event nila, ang pagtatapos ng semestre, si Miguel. Pinili siya para magbigay ng isang talumpati, bilang kinatawan ng mga bagong estudyante, nang ibalita sa kanya iyon. Ang una niyang reaksyon ay panik, malalim na panik. Hindi ko po kayang gawin iyon, inay, sabi niya sa akin ng gabing iyon. Magsalita sa harap ng buong eskwela, sa harap ng mga magulang, sa harap ng lahat. Tiningnan ko siya. May isang ekspresyon sa aking mukha, ang ekspresyon na kilala niya, ang ekspresyon na nangangahulugang. Hindi ako tatanggap ng dahilan. Nagsalita ka na sa harap ng mga executives, sabi ko. Nang isinagip mo ang isang kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Hindi ito naiiba. Iba po ito, inay, protesta ni Miguel. Yun po sa telepono, ito po harap-harapan, sa daan-daang tao. Umupo ako sa harap niya. Naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo noon? Tanong ko.
Hindi tungkol sa pagiging perpekto, anak, tungkol sa pagiging totoo. Bumuntong hininga si Miguel. Naaalala ko po. Kung gayon, sabi ko, maging ikaw lang. Ikwento mo ang iyong kwento. Ang mga salitang galing sa puso, palaging makakahanap ng daan. Sa mga sumunod na araw, pinaghirapan ni Miguel ang kanyang talumpati. Sumulat siya ng iba't ibang bersyon. Bawat isa, iba-iba. Ang ilan, masyadong formal. Ang ilan, masyadong kaswal. Wala talagang nararamdaman na tama. Isang gabi, habang nahihirapan siya sa mga salita, pumasok ako sa kanyang kwarto. Maaari ko bang tingnan? Tanong ko. Ibinigay sa akin ni Miguel ang notebook. May pagkabigo. Hindi po gumagana ng maayos. Binasa ko, tahimik. Pagkatapos, tiningnan ko ang aking anak. Sinusubukan mong isulat ang iniisip mong gusto nilang marinig, sabi ko. Pero ang kailangan nilang marinig, ang iyong katotohanan. At ano po ang aking katotohanan? Tanong ni Miguel. Isinara ko ang notebook. Ibinalik ko sa kanya. Iyan ang sagot na ikaw lang ang makakapagbigay. Nang gabing iyon, nagpuyat si Miguel. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Inisip niya ang kanyang lola. Inisip niya ang mga hapon sa bahay nito. Ang amoy ng kusina nito. Ang tunog ng boses nito. Nagtuturo sa kanya ng mga salita na hindi niya kailanman inakala na gagamitin niya. Inisip niya ako, ang kanyang ina, nagtatrabaho sa mga imposibleng shift. Isinasakripisyo ang lahat para lang mabigyan siya ng mga oportunidad. Inisip niya ang araw na yon, sa pasilyo, kung saan kailangan niyang magpasya, kung magsasalita ba siya, o mananahimik lang. At pagkatapos, nagsimulang dumaloy ang mga salita. Dumating ang araw ng event. Maaraw ang kalangitan. Humingi ako ng permiso sa trabaho para makadalo. Si Mateo Vega mismo. Pinayagan niya ako. Puntahan mo ang iyong anak, sabi niya. Mahalaga ito. Nang dumating ako sa auditorium ng eskwela, humanga ako. Ang laki ng lugar, may daan-daang upuan, isang malaking entablado, mga profesional na ilaw, iba. Isang mundo na ibang-iba sa nakasanayan ko. Umupo ako sa isa sa mga gitnang hilera, sa gitna ng iba pang mga magulang. Naka-business attire, nag-uusap tungkol sa bakasyon, tungkol sa mga universidad. Suot ko ang aking pinakamagandang damit, pero ramdam ko pa rin na hindi ako nababagay. Hanggang sa naaalala ko ang mga salita ng anak ko. Hindi ko kailangan maging katulad nila. Kailangan ko lang maging ako. Nagsimula ang event. Binati ng direktor ang lahat. Pagkatapos, may mga musical presentation, mga academic recognition, mga sports awards. Pumalakpak ako, may respeto. Pero ang puso ko, kumakabog ng malakas. Habang papalapit ang sandali ng talumpati ni Miguel, sa wakas, inihayag ng direktor. At ngayon, nais kong imbitahan sa entablado ang isa sa ating mga bagong estudyante na magbabahagi ng ilang reflection, si Miguel Mendez. Naramdaman ko ang pagtalon ng aking puso. Halos lumabas sa lalamunan ko. Nakita ko ang anak ko, umakyat siya sa entablado. Naglalakad ng may tiwala. Suot niya ang isang simpleng polo, pero malinis. Planchado ko iyon ng maingat kaninang umaga. Hindi mamahaling damit, pero marangal. Tumayo si Miguel sa harap ng mikropono. Sa isang sandali, parang nanigas siya. Nakita ko ang panik sa kanyang mga mata, habang tinitingnan niya ang dagat ng mga mukha sa harap niya. Pero, huminga ng malalim si Miguel, at nagsimula siyang magsalita. Magandang hapon po. Ang pangalan ko ay Miguel. At 6 na buwan na ang nakalipas, hindi ko po alam kung nabibilang ako rito. Ang kanyang boses, bahagyang nanginginig. Pero nagpatuloy siya. Galing po ako sa isang lugar na iba sa marami sa inyo. Ang aking inay, nagtatrabaho po siya sa paglilinis. Nakatira po kami sa isang maliit na apartment kung saan minsan, naririnig po namin ang mga kapitbahay na nagtatalo sa kabila ng dingding. Naramdaman ko ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Hindi ko na pinigilan. Ang ilang magulang sa auditorium, gumalaw. May pagkabalisa, pero hindi huminto si Miguel. Bago po ako dumating dito, pumapasok po ako sa isang eskwela kung saan sira ang mga libro.
At hindi po nagsasara ng maayos ang mga bintana sa taglamig. Nagkumpulan ng luha sa aking mga mata, pero pinigilan ko. Nang dumating po ako rito, inisip ko na kailangan kong itago iyon. Inisip ko na kailangan kong magpanggap na iba ako. Pero ang aking inay, tinuruan niya po ako ng isang mahalagang bagay. Ang pinagmulan po, hindi nagde-define ng patutunguhan. Ang pagsusumikap, oo. Ang boses ni Miguel, mas naging matatag. Natuto po ako ng Aleman sa lola ko, hindi po sa mamahaling eskwela o sa mga certified na guro. Natuto po ako sa isang maliit na kusina, sa gitna ng mga kaldero at mga alaala, dahil kailangan po niya na magsalita ng kanyang wika para hindi niya makalimutan kung sino siya. At kailangan ko po siyang pakinggan, para hindi ko makalimutan na ang mga pinakamahalagang bagay hindi po palaging nakabalot sa luho. Ang ilang magulang nagsimulang mas magbigay ng atensyon. Ang mga estudyante, tahimik na tahimik. Isang araw, ang wikang iyon na natutunan ko dahil sa pagmamahal, nagbigay sa akin ng oportunidad na tumulong sa isang tao. At ang tulong na iyon, nagbukas ng mga pinto na hindi ko kailanman inakala na bubukas. Pero hindi po ang wika ang tunay na mahalaga. Kundi ang atensyon, kundi ang dedikasyon, kundi ang hindi pagkatakot na gamitin ang mayroon ka. Kahit hindi perpekto, huminto si Miguel. Naghahanap ng tamang salita. Ang pagiging nandito po, tinuruan po ako na ang pribilehiyo, hindi po masama. Ang pagkakaroon ng yaman, hindi po masama. Pero ang balewalain ang mga wala nito. Ang ipagpalagay na ang ilang tao lang ang karapat-dapat sa oportunidad. Iyon po ang problema. Nakita ko ang ilang magulang. Tumango. Hindi po ako nandito para pahirapan ang sino man, patuloy ni Miguel. Nandito po ako para ipaalala sa inyo na ang talento umiiral sa lahat ng dako. Ang talino umiiral sa lahat ng dako. Ang dedikasyon umiiral sa lahat ng dako. Pero ang oportunidad, hindi. Ang kanyang boses, malinaw na ngayon, malakas. Walang bakas ng takot. Kaya sa aking mga kasamahan na galing sa mga pamilya tulad ng sa akin, sinasabi ko, huwag kayong mahiya. Gamitin niyo ang inyong kwento bilang lakas, hindi bilang dahilan. Doblehin niyo ang pagsisikap kung kailangan. Pero huwag niyong tatanggapin na mas mababa kayo. Tumingin siya diretso sa audience. At sa mga mas nakakaangat, humihiling po ako, huwag po kayong tumingin sa kabilang banda. Huwag po ninyong ipagpalagay na ang mga taong may simpleng trabaho ay invisible. Ang aking inay, naglilinis po siya ng mga opisina. Pero tinuruan niya rin po ako ng mga halaga na walang pera ang makakabili. Ang dignidad, hindi po galing sa isang titulo sa trabaho. Galing po ito sa kung paano natin tratuhin ang iba. Ang katahimikan sa auditorium, ganap. 6 na buwan na ang nakalipas, isang tawag sa telepono ang nagpabago sa aking buhay. Pero hindi po dahil sumagot ako sa Aleman. Binago po nito ang aking buhay dahil may isang taong nagpasya na tumingin sa lampas sa halata. May isang taong nagpasya na ang potensyal ay mas mahalaga kaysa sa balot. Huminga ng malalim si Miguel para sa kanyang huling pangungusap. Lahat po kayo may kapangyarihan na maging ganoong tao para sa iba. Na makita ang talento sa lugar kung saan ang iba ay nakikita lang ang mga limitasyon. Na magbukas ng mga pinto sa halip na magtayo ng mga pader. Dahil sa huli, hindi po tayo aalalahanin kung gaano karami ang mayroon tayo, kundi kung gaano karami ang ibinahagi natin. Huminto siya. Salamat po sa oportunidad na ito at salamat po inay sa pagtuturo sa akin na karapat-dapat akong nandito. Bumaba si Miguel sa entablado. Ang auditorium pumutok sa palakpakan. Hindi ito magalang na palakpakan, kundi tunay, masigla. Ang ilang magulang tumayo. Pagkatapos mas marami, hanggang sa buong auditorium nakatayo. Ako umiiyak na ng tuluyan. Walang pakialam kung sino ang nakakakita. Ang aking anak, ang batang iyon na nagpasa ng napakarami sa kanyang maliliit na balikat. Nagsalita siya, may kalinawan at maturity na nakakapigil hininga. Nang bumaba si Miguel sa entablado, dumiretso siya sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ramdam ko ang kanyang katawan na nanginginig sa adrenaline at ginhawa. Napakagaling mo anak, bulong ko.
Napakagaling mo. Ipinagmamalaki kita. Kumapit si Miguel sa akin. Hindi ko po nagawa ng wala ka, inay. Nanatili kaming magkayakap habang nagpapatuloy ang event sa aming paligid. 2 tao na lumaban sa lahat para lang makarating doon. Pagkatapos ng event, maraming magulang ang lumapit sa amin. Ang ilan para magbati. Ang ilan para lang makipagkamay. Isang eleganteng babae ang huminto sa harap ko. May maliwanag na kinabukasan ng anak ninyo, sabi niya. May sinseridad at malinaw kung saan nanggagaling ang lakas na iyan. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha, pero hindi na ito kahihiyan, kundi pagmamalaki. Salamat po, sagot ko. Nakataas ang aking ulo. Si Valentina, tumakbo kay Miguel. Iyon ang pinakamagandang talumpati na narinig ko, sabi niya. Na-excite. Napaiyak mo ang kalahati ng auditorium. Ngumiti si Miguel. Nerbiyoso. Sana magandang luha. Ang pinakamaganda, kumpirma niya. Habang papalabas kami ng auditorium, napansin ko ang isang naghihintay malapit sa entrance. Si Mateo Vega, naka-casual na damit siya. Hindi ang kanyang karaniwang business suit. Nagulat ako na makita siya doon. Sir Vega, sabi ko, lumapit ako. Hindi ko po alam na pupunta kayo. Ngumiti si Mateo. Hindi ko ito palalampasin, sagot niya. Pagkatapos ng lahat, mayroon din akong kaunting responsibilidad sa kwentong ito. Lumingon siya kay Miguel. Ang talumpating iyon, pambihira, binata. Nagsalita ka ng mga katotohanan na hindi kayang sabihin ng maraming matatanda. Ibinaba ni Miguel ang kanyang tingin. May pagpapakumbaba. Sinabi ko lang po ang nararamdaman ko. Iyan mismo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, sagot ni Mateo. Naglakad kami ng magkasama patungo sa parking lot. Kinukwentuhan kami ni Mateo na sinusundan niya ang aming pag-unlad, ang aking mga evaluations, ang mga grades ni Miguel. Lahat. Lumampas sa mga inaasahan. Pero hindi ako nagulat, dagdag niya. Palagi ninyong taglay ang kailangan. Kailangan lang ninyo ng pagkakataon na ipakita. Naramdaman ko ang isang bagay na kumalas sa loob ko. Pero sa magandang paraan, parang ang isang dam na matagal nang nagpipigil ng tubig. Sa wakas, bumukas. Salamat po, sabi ko. Ang aking boses nanginginig. Dahil nakita niyo po kami, nang kami ay invisible. Umiling si Mateo. Hindi kayo kailanman naging invisible, Elena. Kayo ay nasa isang sistema lang na hindi marunong tumingin. Iyan ang sistemang kailangang magbago, hindi ba? Nagpaalam kami, nakipagkamay. Pero bago siya umalis, muling lumingon si Mateo. Oo nga pala, sabi niya. Nagpapatupad kami ng isang scholarship program sa kumpanya para sa mga anak ng empleyado na nagpapakita ng academic excellence. Si Miguel ang inspirasyon. Naramdaman ko ang pagdaloy muli ng luha. Talaga po? Talaga, kumpirma ni Mateo. Minsan, ang isang kwento may kapangyarihan na baguhin hindi lang isang buhay, kaya nitong baguhin ang buong kultura. Nang umalis siya, nanatili kami ni Miguel sa parking lot. Pinoproseso ang lahat ng nangyari. Inay, sabi ni Miguel, pagkatapos ng isang sandali, naalala mo po ba noong tinanong mo ako kung tama ang ginawa ko? Tumango ako. Noong araw na sinagot mo ang telepono, ngumiti si Miguel. Ngayon po, alam ko na ang sagot. Hindi po ako nagawa ng tama dahil lang sa sumagot ako. Nagawa ko po ng tama dahil hindi po ako natakot na maging sino ako. Niyakap ko siya ulit. Iyan ang pinakamahalagang aral sa lahat, anak. Ang mga sumunod na buwan, nagdulot ng mas maraming pagbabago. Hindi nagtagal, tinupad ni Miguel ang kanyang pangako. Nagtayo siya ng foundation para sa pagtuturo ng wika sa mga komunidad. Ako naman, si Elena, naging supervisor na sa kumpanya. Tinitiyak na ang bawat miyembro ng team ko ay nakikita at nire-respeto. Si Sir Mateo, pinalawak niya ang kanyang mga programa ng oportunidad. Higit sa mga titulo o kayamanan, ang tunay na pamana ay ang tahimik na pagbabago. Mga taong nakita nang dati ay invisible sila. Mga talento na kinilala nang dati ay binabalewala. Mga pinto na binuksan nang dati ay nakasara.
Hindi namin kinalimutan kung saan kami galing pero hindi rin namin hinayaan na iyon ang magtakda kung hanggang saan kami makarating. At sa kung saang lugar, sa isang lugar na lampas sa oras, nakangiti si Lola Marta. Ang kanyang mga salita ay hindi lang pinanatili ang isang wika, pinasasa niya ang isang koneksyon, isang alaala, isang legasiya na nagpabago ng mga buhay.